Nang sinusuotan ko ng medyas ang aking kasintahan, nagkasundo kaming magkasamang kumuha ng pagsusulit sa Peking University. Ngunit kinailangan kong sadyang kumuha ng 0 sa pagsusulit sa Chinese sa Gaokao. Sa huli, nakakuha lamang ako ng 600 puntos. Hindi ko nakamit ang Peking University. Ngunit siya ay direktang nag-aral sa ibang bansa. Sa katunayan, hindi niya alam na sa huli, hindi na ako nag-aral sa universidad. Napilitan akong huminto sa pag-aaral at mag-deliver ng pagkain. Hila-hila ang aking pagod na katawan. Habang nagde-deliver ng huling order ng pagkain, hindi ko inaasahang nabangga ako ng isang Land Rover. Isang babae na nakasuot ng pulang high heels. Lumapit sa akin at lumuhod. Okay ka lang ba? Hindi ko sinasadya. Habang sinasabi ito, binuksan ng babae ang kanyang Goxi handbag. Kumuha ng isang salansan ng pera. Halos 2 o 3,000 yuan ang halaga. Kunin mo muna ang pera. Magpatingin ka sa malapit na ospital para malaman kung may sugat ka. Mayroon akong napaka-urgent na bagay na kailangang asikasuhin. Pagkatapos sabihin yon, isinuksok niya ang pera sa kamay ko. Ngunit agad siyang muling lumuhod. Kumuha ng panulat mula sa kanyang bag. Isinulat ang numero ng telepono sa isang maliit na papel ng Wrigley's gum. Isinulat ang numero ng telepono. At ang kanyang li, kasama ang maliit na papel. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako kahit anong oras. Habang nakatingin ako sa kanyang siya ay nakatayo na at umaalis. Maaaring wala pang 1 minuto ang lumipas. Hindi man lang kami nag-usap. Lumayo na ang puting Land Rover. Hirap akong tumayo mula sa lupa. Pagkatapos ihatid ang huling order. Pagkatapos noon, umuwi akong mag-isa na itinutulak ang aking electric bike. Sa sandaling ito, hawak ko ang ng babaeng driver ng Land Rover. Gabi na. Pagkatapos ng maikling pag-aalangan, kinuha ko pa rin ang telepono at tinawagan siya. Sa unang tawag, walang sumagot. Tinawagan ko siya sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, diretso itong naka-off. Medyo hindi ako sumuko. Tinawagan ko siya sa pangatlong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakatawag ako. Nanggaling sa kabilang linya ng telepono. Ang kanyang boses na tila naiinip na nagtanong. Sino to? Ano nang kailangan mo? Dali. Magalang kong sinabi. Nabanggan niyo po ako kanina. Ay, pasensya na, pasensya na. Biglang nagbago ang tono niya ng 180 degrees. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Kasalanan ko talaga. Nasaan ka ngayon? Sa anong ospital? Nagpatingin ka na ba? Ano nang sabi ng doktor? Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa tono niya. Okay lang ako. Medyo nagkalamat lang yung kaha ng e-bike ko. Mabuti naman at okay ka lang. Magkano ba iyang e-bike mo? Babayaran ko. Hawak ko ang telepono nang sabihin ko. Sapat na po yung binigay niyong pera para maayos yung e-bike. Nasa akin pa po yung ninyo. Kailan po kayo pwede para kunin ito? Bahagya siyang nag-alinlangan ng magtanong. May importante akong ginagawa at hindi ako makaalis. Pwede bang papuntahin ko na lang ang kaibigan ko para kunin? Ibinigay ko sa kanya ang aking address. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naupo ako sa kahoy na bangko at nagpahid ng Yunan Baiyaw. Pagkalipas ng mga kalahating oras, nakarinig ako ng katok sa pinto. Tumayo ako mula sa aking kwarto at pumunta sa sala. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 4 na lalaki. Ang nasa unahan ay halos kaedad ko. Sa tingin ko, mga 20 anyos. Yung 3 lalaki sa likod niya ay malalaki ang katawan. Mukhang mga matitipuno. Tumingin sa akin ang lalaking nasa unahan at nagtanong. Ikaw ba yung tumawag? Hindi pa ako nakakapagsalita. Nang nagtanong ang lalaki na tila naiinip. Nasa iyo ba yung iinisyan Yuchu? Nasa akin niya. Hindi pa ako tapos magsalita. Nang suntukin ako ng lalaki sa mukha. Kasunod nito ay isang sipa sa aking tiyan. Hindi ko pa maintindihan ang nangyayari. Nang natumba na lang ako sa sahig. Sinubukan kong bumangon mula sa sahig. Nang sumipa ulit ang lalaki sa aking mukha. Nakaramdam ako ng lasang dugo sa aking bibig. Yung kapitbahay ko na madalas kong kasamang uminom. Binuksan ni Liu Qiang ang pinto ng kanyang silid tulugan. Sumulyak, at agad ding isinara. Lumapit sa akin ang lalaki. At tinapakan ng braso ko gamit ang kanyang sapatos na leather. Pero parang manhid ang kalahati ng mukha ko. Kaya wala akong masabi. Lumingon ang lalaki at sinabi sa 3 lalaki sa likod niya. Hanapin niyo sa loob. Ang AE card at ang papel. Nasa ibabaw lang ng mesa sa silid tulugan. Mabilis na nahanap ng mga pumasok. Inilabas at iniabot sa lalaki. Tiningnan ng lalaki ang at buong pagkakontentong isinilid sa kanyang bulsa. Ang kanyang paa na nakatapak sa braso ko ay lalo pang diniinan. At malamig na sinabi, bulag ka ba? Siya pa ang napili mong subukang lokohin. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung mangahas ka pang guluhin ang babaeng iyon,
Sisiguraduhin kong papatayin kita. Pagkatapos ay sinipa niya akong muli ng malakas. At tumalikod para umalis. Hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan. Parang may naalala siya. Kaya bumalik siya sa loob ng silid ko. Kinuha niya ang aking cellphone. At ibinagsak ng malakas sa sahig sa harap ko. Para siguraduhin tuluyang nasira ang cellphone. Bago siya umalis ng may pagyayabang. Pagkaalis nila, umupo akong mag-isa sa gilid ng kama. Ang 7 piso na hongtasyan ay naglalabas ng usok sa pagitan ng aking mga daliri. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mundo ay palaging puno ng kawalan ng katarungan. Mas hindi ko maintindihan kung bakit ang bawat isa ay may mukha na mahusay magpanggap. Bakit niya ako ginaganito? Bakit niya mag-iwan ng tapos magpapatawag ng ilang tao para bugbugin ako? Palihim kong sinabi sa aking sarili. Sisiguraduhin kong itatanong ko kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Ang ulan sa labas ng bintana ay lalong lumalakas. Tila hindi titigil sa buong magdamag. Kapag sumikat ang araw bukas, magkakaroon na naman ng isa pang naliligaw sa lungsod na ito. Ang unang sinag ng araw sa umaga. Sumisinag ang araw sa loob ng silid sa pamamagitan ng bintana. Naisaayos ko na ang lahat ng gamit. At nailagay sa loob ng maleta. Ngayon, lilipat na ako sa inuupahan kong bahay. Dahil sa nangyari kagabi. Iniisip ng may-ari ng bahay na nakikihalubilo ako sa mga hindi kanais-nais na tao. Kaya hindi na niya ipinauupa sa akin ang silid. Nakalagay ang maleta sa lumakong electric bike. Ang natira na lamang sa akin ay ang perang ibinigay ng babae. Yung 2,600 piso na ibinigay niya sa akin kahapon sa gitna ng ulan. Noong nakaraang buwan nang sumweldo ako, ipinadala ko lahat ng pera sa aming ama para sa kanyang pagpapagamot. Nagtabi lamang ako ng kaunting pera para sa aking gastusin. Itong 2,600 piso. Kumuha ako ng 800 para bumili ng smartphone para sa pagde-deliver. Kailangan ko pa ring magtrabaho. Ang natitirang mahigit 1,000 piso ay gagamitin ko para umupa ng bahay. Kung hindi ako makakahanap ng bahay bago dumilim, sa ilalim ako ng tulay matutulog. Ipinasok ko ang scythe card sa bagong bili kong cellphone. Nang may tumawag ang aking pangalawang tiyo. Momo, anong ginagawa mo? Ang aking pangalawang tiyo, si Chen Xiaoji, ay isang kakaibang tao. Pinulot siya ng aking lolo sa kalsada at dinala sa bahay. Mas matanda siya sa akin ng 6 na taon. Sa mga nakaraang taon, maraming kalokohan ang ginawa niya. Alam yan ng buong bayan. Sa 4 na salita, siya ay kilalang kilala sa kasamaan. Nagtanong ako habang nakaupo sa bangketa. Wala akong ginagawa ngayon. Bakit mo naisipang tawagan ako? Pumunta ako sa Kunming para bumili ng gamot para sa iyong ama. Nabalitaan ko na may isang matandang doktor sa Kunming na magaling sa paggamot ng sakit sa bato. Nang makuha ko ang contact number ng matandang doktor, agad akong pumunta. Diyan ako matutulog sa iyo ngayong gabi. Bukas ng umaga, babalik na ako sa pamamagitan ng tren. Nang marinig ko ang sinabi ng aking pangalawang tiyo, agad akong kinabahan. Kung malalaman ng aking pangalawang tiyo na wala akong materhan, kapag sinabi ko ito sa aking mga magulang, mag-aalala na naman sila. Dagdag pa rito ang pasa sa aking mukha. Ang ugali pa naman ng aking pangalawang tiyo. Kapag nakita niya yon, tiyak na magtatanong siya. Magiging malaking problema ito. Utal kong sinabi, Tiyo, huwag mo na akong puntahan. Pagkatapos mong bumili ng gamot, umuwi ka na agad. Sobrang busy ko sa trabaho. Ito ang mariing sinabi ng pangalawang tiyuhin kong si Chen Xiaoji. Nagdala pa ang nanay mo ng isang basket ng itlog ng manok na galing sa lupa para sa iyo. Ibinigay niya talaga sa iyo. Ganito muna, tatawagan kita pagdating ko doon. Pagkatapos kong sabihin yon, binaba na ng pangalawang tiyuhin ko ang telepono. Iniwan niya akong nakatulala sa cellphone ko sa loob ng 2 oras. Maghanap na lang ng isang bahay. Magbayad ng upa at tumira doon. Parang hindi yan praktikal. Pero may natitira pang 2 oras. Darating na ang pangalawang tiyuhin ko. Malaking problema ito. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, nagpasya akong pumunta muna sa malapit sa istasyon ng tren para maghanap ng maliit na motel. Para doon ko patuluyin ang pangalawang tiyuhin ko. Para mawala sa isip niya ang umuwi sa amin at doon tumira. Basta mapatira ko ng maayos ang pangalawang tiyuhin ko. Okay lang kahit saan ako tumira. Pagtiyagaan ko na lang. Sinundo ko ang pangalawang tiyuhin ko sa istasyon ng tren. Gaya pa rin siya ng dati. Nakasuot ng peking-peking night shirt. Kita ang mga muscle sa katawan niya. May dagdag na tattoo sa braso niya. Nagulat siya nang makita ako. Momo, bakit ka nagkakaganyan? Nakipag-away ka ba? Nadapa lang ako. Hindi ako pinaniwalaan ng pangalawang tiyuhin ko. Sinabi niya sa akin, iniisip mo bang kaya mong lokohin ang pangalawang tiyuhin mo gaya ng pagloko mo sa mga magulang mo? Sino ba ang masasaktan ng ganito dahil lang sa pagkadapa? Anong nangyari?
Hindi mo masabi kasi binugbog ka. Alam kong maraming karanasan ang pangalawang tiyuhin ko. Kaya mahirap siyang lokohin. Pero ayoko ring sabihin sa kanya ang mga yon. Samahan muna kitang pumunta sa tutuluyan mo. Mamayang hapon, sasamahan kitang bumili ng gamot. Hindi sumagot ang pangalawang tiyuhin ko. Sumunod siya sa akin. Sa motel na napabook ko na. Sinabi ko sa pangalawang tiyuhin ko. Dito ka muna matutulog ngayong gabi. Pagkatapos nating bumili ng gamot mamayang hapon, papasok na ako sa trabaho. Huwag mong sabihin sa mga magulang ko na binugbog ako. Para hindi sila mag-alala. Hindi tumigil sa pagtatanong ang pangalawang tiyuhin ko. Sino ang gumawa sa'yo nito? Tahimik. May itinatago ka ba sa pamilya natin? Sabihin mo muna, sino ang sumuntok sa'yo? Bakit ka sinuntok? Umupo sa gilid ng kama at nagsindi ng sigarilyo. Mahinang bumulong. Putang ina. Hindi ko rin alam kung bakit nila ako sinuntok. Ikinuwento ko ang nangyari kagabi. Sa huli, hindi ko nakalimutang paalalahanan ang aking tiyo. Huwag mong sabihin ito sa mga magulang ko. Para hindi na sila mag-alala. Mayroon pa akong ilang daang piso dito. Pag uwi mo, dalhin mo ito sa aking ama. Si Chen Xiaoji ay nakayuko at naninigarilyo sa gilid. Tumahimik ng ilang minuto. Sabi niya sa akin, CJ, hindi ko ito sasabihin sa mga magulang mo. Habang nagsasalita, naglabas muli ang aking tiyo ng 2,000 piso para sa akin. Huwag mo nang ibigay ang pera mo sa mga magulang mo. Bibigyan kita ng 2,000 pa. Maghanap ka ng mas magandang subdibisyon. Umarkila ka ng bahay sa subdibisyon para tirahan. Tiyo, huwag mo akong bigyan ng pera. Ayoko. Sinabi ng tiyo ko sa isang nag-uutos na tono. Kunin mo. Ibinibigay ko na sa'yo, kunin mo na. Huwag ka nang magmarami pang sinasabi. Mamayang hapon, kukuha ako ng gamot para sa ama mo. Maghanap ka ng bahay. Bukas ng umaga, babalik na ako sa pamamagitan ng tren. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko. Talagang nag-aalala sa akin si Chen Xiaoji. Ayaw ko rin siyang masyadong mag-alala. Pumayag ako sa kanyang mungkahi. Hahanap ako ng bahay mamayang hapon. Si Chen Xiaoji ay kukuha ng gamot. Ilang taon na ring may sakit sa bato ang aking ama. Sa mga nakaraang taon na ipinagamot siya. Naubos ang lahat ng ipon ng pamilya. Nang mamatay si Lolo, nag-iwan siya ng mana. Marahil ay may ilang libong piso. Sa katwiran, ang pera na ito ay dapat hatiin sa pagitan ng aking ama at tiyo. Pero hindi man lang tumanggap ng pera si pangalawang tiyo. Napunta na lahat iyon sa panggamot sa tatay ko. Bagamat walang pinag-aralan ang pangalawa kong tiyo na si Chen Xiaoji. At nagpapagala-gala buong araw. Walang duda sa kanyang pagkatao. Kaninang hapon, nakahanap siya ng unit sa ahensya. Isang apartment sa subdivision na may 3 silid at isang sala. Ang natitira ay ang pinakamaliit na silid. Ang sala, banyo at kusina ay para sa lahat. Ayon sa ahente, isang magkasintahan ang nakatira sa master bedroom. At isang dalaga naman sa pangalawang silid. Pagkatapos kong tingnan ang bahay, sa tingin ko, ayos naman ang mga kondisyon. Nagbayad ako ng 3 buwang upa. Pagkatapos asikasuhin ang lahat ng ito, lampas 4:00 na ng hapon. Nagpadala ng mensahe sa akin si Chen Xiaoji, sinasabi na naghihintay siya sa maliit na motel malapit sa istasyon ng tren. Magkasabay kaming kakain ng hapunan. Kinabukasan ng madaling araw, sasakay siya ng tren pauwi. Nakilala ko ang babaeng single na kasama ko sa inuupahang bahay. Sakto namang kalalabas niya ng trabaho. Nakasuot siya ng pang-opisina. Ang maikling blazer ay nagpapaganda sa kanyang porma. Nang yumuko siya para magpalit ng sapatos, nakita ko ang bahagi ng kanyang dibdib sa loob ng kanyang damit. Sinasabi ko sa iyo na hindi ko sinasadya. Pero inaamin ko na kaakit-akit ito. Nasa unang sulyap ay hindi mo na gustong alisin ang iyong tingin. Kaya, nang siya ay magpalit ng sapatos at tumayo, nakatulala pa rin ako sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ako ng masama. At kasuklam-suklam na bumulong. Pagkatapos niyang sabihin yon, tinakpan niya ang kanyang kwelyo at naglakad papunta sa pangalawang silid. Kumain kami ni Chen Xiaoji ng hapunan sa tabi ng istasyon ng tren. Uminom kami ng ilang bote ng beer. Tinatamad na rin akong bumalik sa Paris Spring. Kaya kumuha ako ng karagdagang kwarto sa maliit na hotel. Kinaumagahan, pinaalis si Chen Xiaoji. Nagpatuloy ako sa pagde-deliver ng aking mga order. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong kikitain. At sa ngayon, ang kaya ko lang gawin ay mag-deliver. Naging abala ako hanggang 11:30 ng gabi. Ang huling order ay medyo ikinagulat ko. Ang nag-order pala ay ang taong nakatira sa akin. Ang pangalan ay Lin Yifei. Umuwi ako na may dalang order. Wala sa bahay ang magkasintahan sa master bedroom. Mahigpit na nakasara ang pinto. Hindi rin bukas ang ilaw sa loob. Bukas naman ang ilaw sa pangalawang silid tulugan. Paminsan-minsan ay may naririnig na tunog ng pagpindot sa keyboard.
Hinubad ko ang aking panlabas na damit. Ibinato sa loob ng aking silid tulugan. Bitbit ang order, naglakad ako papunta sa harap ng kanyang pinto. Marahan kong kinatok. Binuksan niya ang pinto na nakasuot ng damit pambahay. Pagkakita niya sa akin, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at naging hindi kaaya-aya. Kusang tinakpan ang kanyang neckline gamit ang kaliwang kamay. Nagtanong sa isang mapanuyang tono. Itinaas ko ang order na hawak ko at sinabi, "Ang order mo." Nagalit si Lin Yifei. "Sino ang nag-utos sa iyong galawin ang order ko?" Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin. Bigla niyang inagaw ang order mula sa aking kamay. At diretsong itinapon sa basurahan na malapit sa pinto. Dahil may isang mangkok ng sabaw sa loob ng order. Nang agawin niya ito, tumapon ang sabaw sa aking maong at napakainit. Hindi niya ako pinansin. Ibinagsak ang pinto ng malakas. Nakatayo ako sa harap ng pinto na medyo naguguluhan. Walang nagawa kundi umiling. Bumalik sa aking silid tulugan. Nakatanggap ng feedback sa order sa aking telepono. "Bakit mo ipinadala ang order ko sa ibang tao? Ganyan ka ba talaga kawalang responsable? Parang hindi ka panipaniwala. Ang isang masamang rating ay magbabawas ng 300 sa aking sweldo. Ang kinikita ko sa magdamag at maghapon ay maaaring hindi umabot sa 300 piso. Ngayon, pagod ako na parang aso. Tapos, dahil sa isang masamang rating, bumalik ako sa dati. Nakaupo ako sa gilid ng kama at naninigarilyo. Naghihinagpis sa hindi magandang buhay. Bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Chen Xiaoji. Akala ko sasabihin niya sa akin ang sitwasyon sa bahay. Ipinark ko ang aking electric bike sa gilid ng daan at nagtanong, "Nagde-deliver pa ako ng order ngayon? Tumawag ka na lang mamaya. Hihintayin kita sa kanto ng Youth Road at People's Road. Pagkatapos mong ihatid ang order na ito, huwag ka nang tumanggap pa ng iba. Pumunta ka muna rito." Akala ko nagkamali ako ng dinig. "Nasaan ka ba?" "Sa maliit na hardin, yung sinabi mo sa akin na lugar kung saan ka na-aksidente." "Saan ka ba talaga nabangga ng Land Rover? Anong ginagawa mo?" Nararamdaman kong may binabalak si Chen Xiaoji. "Hindi ba't umuwi ka na? Bakit ka bumalik sa Kunming? Babawi ako para sa'yo. Okay lang kung hindi ka pupunta. Ang kaya ko lang gawin ay kumuha ng ilang video mula sa CIE. Medyo nakakapagod. Wala na akong masabi. Alam na alam ko kung anong klaseng tao ang pangalawa kong tiyo, si Chen Xiaoji. Magkita na lang tayo at pag-usapan." Nakita ko nga si Chen Xiaoji sa kanto ng maliit na hardin. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa mga DCE sa kanto. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pagkakita sa akin ni Chen Xiaoji, inabutan niya ako ng sigarilyo at nagtanong, "Saan ka nabangga?" Itinama ko ang iniisip ni Chen Xiaoji at sinabi, "Hindi ako nabangga. Noong lumiko ang Land Rover, ako ang bumangga sa kanya." Nagmore ni Chen Xiaoji, "Sino ba ang hindi nakakaalam na dapat magbigay daan ang liliko sa dumediretso? Sabihin mo na lang sa akin kung saang direksyon nangyari." Itinuro ko ang kabila. Sinabi ko kay Chen Xiaoji, "Doon mismo. Tiyo, hayaan na lang natin to. Hindi tayo gaanong kilala dito sa Kunming. Mas mabuti nang iwasan ang gulo." Kinuha ni Chen Xiaoji ang hindi pa niya tapos na sigarilyo at itinapon sa lupa. Tinapakan niya ito. Sinabi niya sa akin, "Kapag nalaman ko ang plaka ng Land Rover, mahahanap ko na ang mga nanakit sa'yo. Sige, gawin mo na ang trabaho mo." Pagkatapos, yumuko si Chen Xiaoji at umalis. Tumayo ako sa kinatatayuan ko at sumigaw, "Tiyo, nakatira ako sa Paris Spring. Dito ka ba matutulog mamaya?" Hindi lumingon si Chen Xiaoji at nagbitiw ng 2 salita. Pinanood ko ang likod ni Chen Xiaoji na naglaho sa karamihan. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Hindi niya nakita kung gaano kabagsik ang mga taong yon. Halatang hindi sila maaamo. Ang gamit niyang sasakyan ay Land Rover Range Rover. Ang bag na dala niya ay Goxi na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 yuan. Si Chen Xiaoji ay walang kakilala sa Kunming. Kung basta-basta siyang mag-imbestiga, hindi ba't paghahanap yan ng gulo? Pero alam kong hindi ko siya mapipigilan. At hindi ko rin alam kung ano ang magagawa ko. Pagkatapos ng 3 araw, sa gabi, tumawag muli sa akin si Chen Xiaoji. Pinapapunta ako sa loob ng kalahating oras. Sa Shijichen Chelifang. Naghihintay siya sa akin sa parking lot sa labas ng Chelifang. Nang dumating ako sa parking lot at nakita ko si Chen Xiaoji, nakayuko siya sa isang hindi kapansin-pansing sulok sa tabi ng halamanan. At sa kanyang pahilis na harapan, naroon mismo noong gabing iyon, ang puting Land Rover Range Rover kung saan ako nagkaroon ng hindi magandang enkwentro. Naroon pa rin ang mga gasgas sa gilid. Labis akong namangha sa kakayahan ni Chen Xiaoji. Paano niya yon nahanap?
Nag-aalala ako kaya pinayuhan ko si Chen Xiaoji. Huwag na sana uncle. Huwag na nating palakihin pa ang gulo. Walang emosyong sinabi ni Chen Xiaoji. Hindi pwede. Ngayon dapat nating maibalik ang nangyari sa akin. Tumingin ako sa paligid. Kahit nalampas na ng alas 8 ng gabi. Ngunit napakaraming tao dito. Hindi ito lugar kung saan pwedeng gumanti. Manigarilyo ka. Inabutan ako ni Chen Xiaoji ng isang kahang sigarilyo. Iyon ay soft zonghua. Itinuro ang isang itim na santana sa gilid at sinabi. Huwag mo nang pansinin, sumakay ka na lang. Pagkasakay ko ng kotse, nagsimula akong kabahan. Ang santana na ito, na hindi bababa sa 10 taon na, ay sira-sira. Sa kanang bahagi ng upuan ng driver ay may nakatayong tubo na bakal. Ang isang dulo ng tubo ay nababalot pa ng benda. Ito na talaga ang gagamitin ngayong gabi. Hindi ko talaga mapakalma ang sarili ko. Kahit nagalit ako sa kanilang panloloko sa akin. Pero papayagan akong manakit ng tao. Sinubukan kong kumbinsihin si Chen Xiaoji na huwag nang gumawa ng gulo. Pero hindi niya ako pinakinggan. Para akong nag-iisa na nagsasalita. Bandang alas 9:15. Ang lalaking nanakit sa akin noong gabing iyon. At si Shen Yuchu na nakasalamuha ko sa sasakyan. Lahat ay lumitaw. Magkatabi silang naglakad papunta sa Land Rover. Nakasukbit pa rin sa balikat ni Shen Yuchu ang Goxi bag niya. Pero hindi na ito ang bag na dala niya noong gabing iyon. Lumapit ang lalaki sa pinto ng driver's seat at binuksan ito. Malamig na nagtanong si Chen Xiaoji. Sila ba yung dalawa? Tila naiinip na si Chen Xiaoji. Sabihin mo na lang kung o hindi. Huminga ako ng malalim. Hindi huminga si Chen Xiaoji. Nakatingin ng masama ang kanyang mga mata sa Land Rover. Umarangkada ang Land Rover Range Rover at dahan-dahang umalis sa parking space. Pinaandar din ni Chen Xiaoji ang sirang santana. Sumunod ito sa Land Rover palabas. Buong biyahe ay sobra akong kinakabahan. Alam na alam ko kung anong kayang gawin ni Chen Xiaoji. Nasa unahan ang Land Rover. Pagkatapos ng ilang liko ay bumaba ito sa Second Ring Road. Nagpunta ito sa isang medyo liblib na kalsada. Tumingin si Chen Xiaoji sa tamang pagkakataon. Matapos lagpasan ang Land Rover, agad siyang kumabig. Sinagyan niya ang Land Rover. Agad niyang inapakan ang preno. Hinarang ng sasakyan niya ang puting Land Rover. Maganda ang brake system ng Land Rover. Kung ibang sasakyan to, baka nabangga na ito. Hindi nagmadaling bumaba ng sasakyan si Chen Xiaoji. Relax lang siyang yumuko para sindihan ang sigarilyo. Ang driver ng Land Rover. Yung lalaking sumuntok sa akin noong araw na yon ay bumaba na ng sasakyan. Galit na galit siyang lumapit sa pinto ng driver's seat ng Santana. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang pinto ng sasakyan. Puta, paano ka magmaneho? Marunong ka ba talagang magmaneho? Dahan-dahang isinubo ni Chen Xiaoji ang kanyang sigarilyo. Hawak ng kanang kamay niya ang bakal na tubo na inihanda niya. Binuksan ng kaliwang kamay niya ang kandado ng pinto ng Santana. Malakas niyang itinulak ang pinto. Direktang tinamaan ang lalaking nakatayo sa labas ng pinto. Umatras siya ng ilang hakbang. Bumaba ng sasakyan si Chen Xiaoji habang hawak ang bakal na tubo. Hindi na siya nag-aksaya ng salita. Iwinasiwas niya ang bakal na tubo sa ulo nito. Instinct na itinaas ng lalaki ang kaliwang braso niya para harangan. Sinipa na siya ni Chen Xiaoji. Umatras ang lalaki ng 2 hakbang. Natapilok siya sa bangketa. Lubusan siyang natakot sa aura ni Chen Xiaoji. Nakabulagta sa lupa at nakatingala kay Chen Xiaoji. Namumutla at walang lakas na magsalita. Wala na ang kayabangan niya kanina. Bumaba si Shen Yuchu mula sa upuan ng pasahero. Nagmamadaling lumapit sa lalaki. Lumuhod at nagtanong ng may pag-aalala. Yuhao, kumusta ka? May masakit ba sayo? Pagkatapos niyang itanong ang 2 iyon, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Chen Xiaoji at nagtanong. Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit? Kinuha ni Chen Xiaoji ang sigarilyo sa kanyang kaliwang kamay. Nagsalita ng hindi lumilingon. Anong gusto mong gawin sa kanya? Nangangatog akong lumapit kay Chen Xiaoji. Sino kayo? Hindi ako nakilala ni Shen Yuchu. Sa isip ko, hindi naman nakapagtataka. Umuulan nang magkita kami noong araw na yon. At saka, gabi na noon. Nagmamadali siya noon. Ang pinakamahalaga, nakasuot pa ako ng uniforme ng delivery. Nakasakay sa electric bike at nakasuot ng helmet. Normal lang na hindi niya ako maalala. Ngunit sa sandaling ito, tinitigan niya ako at si Chen Xiaoji ng seryoso. Nagtanong ng may labis na takot. Anong gusto niyong gawin? Hindi pinansin ni Chen Xiaoji si Shen Yuchu. Hinigup niya ang sigarilyong hawak sa kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay itinapon ang upos sa lupa. Dahan-dahan siyang lumuhod na hawak ang bakal na tubo sa kanyang kanang kamay. Ang dulo ng bakal na tubo ay nakatutok sa hita ni Shen Yuhao. Nakikita kong gumagamit siya ng puwersa.
Nagsisimula ng mag-iba ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ngunit matapang din siya. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na sumigaw. Nakita ni Chen Xiaoji ang kanyang baluktot na mukha. Hindi niya napigilang magmayabang. Sinabi sa lalaki. Binugbog si Momo. Sinira ang kanyang cellphone. Kung ayusin niyo ito, tapos na ang usapan. Tumawa ng mapanukso si Chen Xiaoji. Kung hindi niyo ayusin, hindi kayo makakaalis dito ng maayos. Siguro alam din ni Shen Yuchu kung ano ang pag-ugali ng lalaking ito. Dagdag pa ang pagiging agresibo ni Chen Xiaoji. Natakot siya. Binuksan niya ang kanyang bag at nagmakaawa. Huwag ninyong saktan siya. Habang sinasabi niya ito, kumuha siya ng pera sa bag. Hindi niya binilang at ibinigay kay Chen Xiaoji. Hindi ko alam kung magkano ito. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Tiningnan ni Chen Xiaoji at sinabi. Huwag kayong magmalaki dahil may pera kayo at manloko ng tao. Tandaan niyo ito. Kung hindi kayo sang-ayon, hanapin niyo akong muli. Madali tandaan ang numero ng telepono ko. 1-3-5-6-6-7-7 Tumawag kayo sa akin anumang oras kung hindi kayo sang-ayon. Itinago ni Chen Xiaoji ang hawak niyang tubo. At sinabi sa akin, kung mang-api pa siya sayo. Ito ang paraan ni Chen Xiaoji sa paglutas ng problema. Sa pagtalikod ko para umalis. Hindi ko napigilang sulyapan si Shen Yuchu. Ang ganda niya talaga. Ang kanyang mga mukha ay napakaganda na hindi ko mahanapan ng salita para ilarawan. Habang tinitignan ko siya, sa sandali ng aming pagtatagpo ng mga mata, nakaramdam ako ng hiya. Agad kong iniwas ang aking tingin. Napansin ni Chen Xiaoji na nag-aalala ako. At nagtanong sa akin sa isang tonong nagtatampo. Natatakot ka ba? Duwag ka ba? Tao lang din sila na may ulo at dalawang balikat. Bakit ka matatakot sa kanila? Kung lalaki ka, labanan mo sila. Sa totoo lang, medyo naiinis ako. Sa mga taon na ginugol ko sa Kunming, palagi kong ginagampanan ang papel ng isang maliit na mamamayan mula sa labas. Ayokong makipagtalo sa mga tao. Mas lalong ayokong makipag-away. Iniisip ko na mas mabuti nang umiwas sa gulo. Magtrabaho ng mabuti para kumita ng pera at ipadala sa pamilya. Umaasa na makapag-ipon ng sapat na pera para ipagamot ang bato ng aking ama. Inaliw ako ni Chen Xiaoji at sinabi, huwag kang malungkot. Napakasimpleng bagay lang. Kung manggulo siya sayo, guguluhin ko siya ulit. Bumaba ka na sa susunod na kanto. Gamitin mo ang perang ito para makatipid. Narito lang ako sa Kunming sa mga panahong ito. Tumawag ka sa akin kung may problema. Hindi niya alintana kung gusto ko ang pera. At basta na lang niya ibinigay sa akin ang lahat. Alam kong malaki ang gagastusin para sa pagpapagamot kay Papa. Hindi na rin siya nagpaimporta. Tinatayang may mahigit 6,000 piso. Inilagay niya lahat at nagtanong, hindi ka ba uwi? Anong ginagawa mo sa Kunming? Huwag mo nang alamin. Basta hindi ako nagde-deliver ng pagkain. Kapag sinubukan kanyang guluhin ulit, labanan mo siya. Ang mga paniniwala namin ni Chen Xiaoji ay laging may malaking pagkakaiba. Mag-isa akong naglalakad ng dahan-dahan sa mga lansangan ng lungsod sa hating gabi. Mayroon akong ilang libong piso sa aking bulsa. Pakiramdam ko ang perang ito ay napakadaling nakuha. Napakadali kaya ako'y nababalisa. Gusto ko pang ang kontakin si Shen Yuchu para isauli ang perang ito sa kanya. Para ipaliwanag na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Inaamin ko na mayroon akong ganitong ideya. Dahil ako'y isang maralita. Hindi ko kaya ang mga gulo. Mayroon din akong ibang layunin. Iyon ay pinapangarap kong makilala si Shen Yuchu. Kahit man lang sana'y wala siyang masamang impresyon sa akin. Sa pagtatanto ko'y natakot ako sa ideyang ito. Paano ako maghahangad ng atensyon ng isang diyosa? Naglakas loob pang mangarap na makilala ang napakagandang si Shen Yuchu. Hindi mapigilang matawa sa sarili. Sa tapat ng Paris Spring Subdivision, bumili ng 2 piraso ng inihaw na pakpak ng manok sa tabi ng daan. Nakaupo sa gilid ng bangketa habang kumakain. Isang ligaw na aso ang maingat na lumapit. Gusto nitong kainin ang butong itinapon ko sa lupa. Pero nang tininan ko ito, para itong natakot. Mabilis itong umurong ng ilang hakbang. Pinutol ko ang dulo ng pakpak ng manok na hawak ko. At itinapon sa ligaw na aso. Gahaman itong kinain. Muli ko itong binigyan ng buto. Lalong lumakas ang loob nito. Unti-unti na itong naglakas loob na lumapit sa akin. Sa huli, nawala na ito ng pag-aalinlangan sa akin. Tahimik itong kumakain ng buto sa lupa sa tabi ko. Bigla akong nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam. Sa hindi pamilyar na lungsod na ito, pareho kaming naglalakbay. Pareho kaming maingat na nabubuhay. Pagka-uwi sa bahay, nakita kong may gumagamit ng banyo. Kaya pumunta ako sa balkonahe at nanigarilyo. Pagbalik ko, nakasalubong ko si Lin Yifei. Nakabalot ng tuwalya at galing sa banyo.
Sa sandaling nagtama ang aming mga mata, binigyan niya ulit ako ng isang malaking irap. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit niya ako palaging tinitingnan ng masama? Nakita ko lang naman yung dibdib niya. Hindi ko naman sinasadya. Kailangan ba talagang ipaalala pa yun? Kinabukasan, nagawa kong matulog ng mahaba hanggang sa magising ako ng natural. Sa pinindot ko ang isimulan ang pagtanggap ng order. Ang unang order ay isang malaking order. 40 lunch boxes. Ipapadala sa Cathay International Hotel. Nang matanggap ko ang order na ito, akala ko isa itong networking organization. Nagkakaroon ng pagsasanay sa ganitong 5-star hotel. Pagdating ko sa harap ng hotel, hinarang ako ng security guard. Sinabi niya sa akin na hindi pwedeng ihatid ang pagkain sa loob. Kailangan bumaba mismo ang customer para kunin ito. Kinailangan kong tawagan ang numero ng taong nag-order. Babae ang nag-order. Pinakiusapan niya akong ibigay ang telepono sa security guard. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya. Ibinigay sa akin ng security guard ang telepono. Sinabi niya sa akin na sumakay sa internal elevator. Diretso sa conference room sa ika-29 na palapag. Sa unang pagkakataon, 20 lang lunchbox ang dinala ko. Ang iba ay iniwan ko sa scooter. Humingi ako ng tulong sa security guard na bantayan ito. Ang babae lang na nag-order ang nasa loob ng conference room. Sinabi niya sa akin na ilagay ko na lang ang mga lunchbox sa mesa. Pagkatapos bumaba ako para kunin ang natitira. Nang muli akong umakyat at dinala ang mga lunchbox sa conference room, nakita ko ang isang eksena na nagpabigla sa akin. Si Shen Yuchu ay nasa gitna ng mga tao. Sa sandali ng pagtatama ng aming mga mata, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Pero naroon na si Shen Yuchu. Tinitingnan ako sa loob ng conference room na ito. Binuksan ng isang lalaki ang isang lunchbox at ibinigay sa kanya. Magalang na sinabi, "Mahirap ang pagpupulong, President Shen." Tinanggap ni Shen Yuchu ang lunchbox na ibinigay ng lalaki. Magalang na nagpasalamat. Kahapon lang kasama si Chen Xiaoji. Binugbog namin ang boyfriend niya. Ngayon naman, nagde-deliver pa ako ng pagkain sa teritoryo ng iba. Hindi ba't para na rin akong naglalagay ng sarili ko sa panganib? Mabilis kong inilapag ang mga baon. Sinabi ko sa babaeng nag-order. Na-deliver ko na po lahat. Salamat po. Pagkasabi ko noon, naglakad na ako palabas. Halos isang hinga lang, nakarating na ako sa loob ng elevator. Gusto ko nang makaalis agad. Cathay International Hotel. Diretso sa 29th floor ang elevator na ito. Hindi ito huminto sa gitna. Tinitingnan ko ang mga numero habang tumataas. Sa wakas, huminto ito sa unang palapag. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator. Mayroong hindi bababa sa 4 na security guard sa labas. Nagpanggap akong kalmado at yumuko habang palabas. Hinarang ako ng 2 security guard. Sumama ka sa amin. Bakit? Nagkunwari akong walang alam. Sabi ko sa security guard, nagkakamali kayo ng tao. Nagbigay ng direktang utos ang pinuno. Sabi niya sa 3 pang security guard. Sa anong batayan? Sigaw ko. Security guard lang kayo. Bakit may karapatan kayong kontrolin ang kalayaan ko? Maraming tao sa lobby ng hotel ang tumitingin. Mabilis naman nakapag-isip ang manager ng hotel. Nakangiting ipinaliwanag niya sa ibang mga tumitingin. Humihingi kami ng paumanhin sa abala. Kakaulat lang ng isang panauhin na nawawala ang kanyang mahahalagang gamit. Hinihinalang ninakaw ito ng delivery boy. Nahuli na namin ang suspect. Dadalin namin agad ang suspect sa istasyon ng pulis. Paumanhin po. Magnanakaw ba ang mga delivery personnel ng pangalan ng delivery app? Ang baba na talaga ng mga pag-ugali ng mga nagde-deliver ngayon. Sa elevator, kumakain at dumudura. Ngayon naman, may magnanakaw pa. Sobrang-sobra na yan. Sino pa kaya ang maglalakas loob na mag-order ng delivery? Nasira ng mga taong ito ang magandang plataporma. Sumisigaw ako ng may bakas ng pagpupumiglas. Sumisigaw ako na ako ay pinagbibintangan. Pero walang naniniwala sa akin. Walang nakikinig sa mga sigaw ko. Ang nakikita ko lang ay mga malamig na mukha. Kinukuhanan ako ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Hindi ginawa ng 4 na security guard ang sinabi ng manager ng lobby. Dapat dalhin ako sa himpilan ng pulisya. Ikinulong lang nila ako sa isang silid. Kinumpiska nila ang cellphone ko. Iginapos nila ako sa isang silya. Matapos nila akong pigilan, sinabi ng matabang security guard sa 2 lalaki, "Magpatuloy na kayo. Kami ni Xiao Zhang ang magbabantay sa kanya dito." Bahagyang hindi natuwa ang 2 security guard. Sinabi nila sa matabang security guard, "Bakit hindi ikaw na lang ang magpatuloy? Ako na lang ang magbabantay dito. Huwag kang magmatigas. Kung inutusan kang umalis, umalis ka. Huwag mo akong lokohin." Walang nagawa ang 2 security guard. Umalis sila sa silid na may galit sa kanilang mga mata. Inalis ng matabang security guard ang kanyang sombrero at itinapon sa isang tabi.
Nahiga siya sa isang kama ng padapa at nakabukaka. Sinabi niya sa isa pang security guard sa kanyang tabi. Masarap pa ring humiga. Bitawan niyo ako, sigaw ko. Ito ay labag sa batas na pagkulong. Nagbanta ang matabang security guard. Tumahimik ka. Wala akong alam tungkol sa labag sa batas na pagkulong. Kung ano ang ipinag-uutos ng boss, iyon ang gagawin ko. Kung mag-iingay ka pa at maistorbo ako. Itinuro niya ang kanyang paa. Isusubo ko sa iyo ang medyas kong to na 1 linggo nang hindi nilalabhan. Nanalo siya. Napakalakas ng banta na yon. Napakalakas na hindi ako nangahas magsalita. Dahil sa tingin ko, kaya niya talagang gawin yon. Nakaupo at naninigarilyo ang 2 security guard sa silid. Naghihintay ako ng may balisang damdamin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Kung sino ang kakaharapin ko. Ang tanging magagawa ko ay tahimik na maghintay. Nakita kong nakatulog ang 2 security guard sa kama. Ngunit nakatali ang aking mga kamay at paa sa silya. Ang lahat ng pagsisikap ay walang saysay. Siguro lumipas ang 4 na oras. Nabuksan ang pinto na dating nakasara. Mabilis na bumangon ang 2 security guard mula sa kama. Lumitaw si Shen Yuchu kasama ang 5 tao sa silid. Ang babae na sumunod sa kanya ay ang babaeng nag-order ng pagkain kanina. Kasama ng babae ang manager ng lobby. Sa huli, yung 2 natira ay mga security guard. Nang makita si Shen Yuchu na pumasok, ang 2 security guard na natutulog ay dali-daling tumayo. At magalang na bumati kay Shen ng magandang araw po, President Shen. Sumimangot si Shen Yuchu at nagtanong, bakit niyo siya itinali? Sinamaan ng tingin ng manager ng lobby ang matabang security guard. Agad na nagsalita ng mahigpit. Sino ang nag-utos sa inyo na itali ang tao? Sabi ni Shen Yuchu sa mga taong nasa paligid niya. Lumabas muna kayong lahat. Walang sinuman ang pwedeng pumasok ng walang utos ko. Nagsalita ang manager ng lobby para magpakitang gilas. Nang makita niyang desidido si Shen Yuchu, hindi na naglakas loob pang magsalita ang mga ito. Isa-isa silang umalis ng silid na parang mga basang sisiw. Tiningnan ako ni Shen Yuchu ng malamig at nagtanong, ano bang problema mo kay Yuhao? Bakit mo siya sinaktan ng husto kahapon? Yuhao ang pangalan niya. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan ng lalaking iyon. Kailangan mo pa bang magkunwari? Hindi mo ba alam kung bakit mo siya sinaktan? Sabi ni Shen Yuchu sa isang paraan na para bang alam na niya ang ugali ng mga taong katulad namin. Wala ba kayong magawa kundi magsakitan araw-araw? Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos ang anumang problema? Ngayon, sinaktan mo ako. Bukas, sasaktan kita. Malulutas ba nito ang problema? Alam ko ang ugali ni Yuhao. Spoiled siya at sanay na nasusunod ang gusto niya. Ganon din ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan ay, kung para saan ba ang pinag-aawayan nyo? At nagpapatayan pa kayo? Inakala yata ni Shen Yuchu na isa akong basagulero. Tiningnan ko si Shen Yuchu at nagtanong, pwede bang magpaliwanag? Hindi ako binigyan ng kahit anong pagkakataon ni Shen Yuchu. Kaya kita pinaiwan ay para sabihin sa'yo, na wag mo nang abangan si Yuhao ng hating gabi. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo na lang sa akin. Huwag mo na siyang pahirapan. Hindi ako natuwa sa sinabi niya. Tiningnan ko si Shen Yuchu at nagtanong, pinatali niyo ako dito ng 3 o 4 na oras. Inaksayan niyo ang buong hapon ko sa trabaho. Para lang sabihin sa akin ang walang kwentang bagay na yan. Tanong pabalik ni Shen Yuchu. Kung hindi, sa tingin mo, ano pa ang sasabihin ko sa'yo? Bigla na lang kumulo ang dugo ko. Sige, dahil may sasabihin ka sa akin. May sasabihin din ako sa'yo. Yung unang lunchbox na dinala ko kaninang tanghali. Kinain mo ba? Nakakain na ako ng ilang subo sa lunchbox na yon. Ang kinain mo ay tira-tira ko. Dinuraan ko pa nga yon. Biglang nanlaki ang mga mata ni Shen Yuchu. Kasunod noon, tinakpan niya ang kanyang bibig at tumakbo sa banyo. Sarap sa pakiramdam. Kinuha ko ang cellphone ko. At naglakad ng pajuwang-jewang palabas ng pinto. Nandoon ang manager at ilang security guard. Medyo kakaiba ang tingin nila sa akin. Umalis ako na parang walang nangyari. Paglabas ko ng lobby ng hotel. Sakto namang oras ng hapunan. Balak ko sanang mag-deliver ulit. Pero nakita kong nakadisable ang account ko. Nagtanong ako sa customer service kung anong nangyayari. Sabi ng customer service, posibleng may kinalaman ako sa kaso ng pagnanakaw. Pansamantalang kinansela ang pagiging rider ko. Sa madaling salita, sinibak ako. Sino ba ang ginagago ko? Hindi ba't napakahirap mag-deliver ng pagkain? Hindi ko talaga alam kung paano ako napasubo sa kanila. Lumingon ako. At galit na tiningnan. Ang mga letrang Nikkei International Hotel. Dumura ako ng malakas. May lumabas na grupo ng mga security guard mula sa hotel. Sumisigaw na hulihin ako. Hahabulin ako dahil dumura lang ako. Sa huli, sinipa ako ng security guard sa gate at natumba sa lupa.
Sumugod ang iba pa at dinakip ako. Sa pagkakataong ito, hindi na nila ako dinala pabalik sa hotel. Sumakay ako sa isang big iri-walo van. Pagkatapos, umupo si Shen Yuchu sa pangalawang hanay ng van. Ang nakagapos kong mga kamay at paa ay nakalagay sa kanang upuan. Nag-aalala ang mga taong ito na baka gumalaw ako. Kaya't iginapos nila ako ng 2 beses gamit ang lubid. May 2 security guard na nakaupo sa pangatlong hanay. May isa pa sa harap. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Lumingon ako at sinabi kay Shen Yuchu na katabi ko. Kinain ko lang ang 2 subo ng pagkain mo. Hindi mo naman siguro ako papatayin? Tiningnan ako ni Shen Yuchu nang may pagkasuya. Kapag binanggit mo ulit ang tungkol sa pananghalian, ipabababa kita sa sasakyan ngayon din. Sige, hindi na ako magsasalita. Pero kailangan mong sabihin sa akin. Saan mo ba ako dadalhin? Sobrang laki na ng perwisyong ginawa mo sa akin. Nawalan na ako ng trabaho. Sabi ni Shen Yuchu nang may malamig na mukha. Wala akong pakialam kung may trabaho ka o wala. Pero kung masaktan si Yu Hao, isusumbong kita sa korte. Ano ba talaga si Yu Hao sa'yo? Ano ang pakialam ko kung ano ang nangyari sa kanya? Ang kapatid ko si Shen Yu Hao. Ayokong masaktan siya. Nang marinig ko iyon mula kay Shen Yuchu, nakaramdam ako ng kaunting excitement. Ano ang pakialam ko kung nasaktan ang kapatid mo? Dinukot ng kaibigan mo ang kapatid ko. Ngayon, dadalhin kita para ipalit sa kanya. Tumingin ako kay Shen Yuchu at nagtanong. Sabi mo dinukot ang kapatid mo? Ipalit sa akin. O ng kaibigan ko? Bakit hindi ko alam? Mayroon pala akong kaibigang ganito kagaling. Yung kagabi. Si Chen Xiaoji. Ano bang ginawa ni Chen Xiaoji? Pakiramdam ko sa sabog ang ulo ko. Hindi ba napag-usapan na kagabi na tapos na ang usapan? Bakit hinanap niya ulit si Shen Yuhao? Iniisip ba niya na mayaman si Shen Yuhao kaya madaling lokohin? Kayang gawin ni Chen Xiaoji ang bagay na ito? Hindi ako sigurado. Hindi na ako nangahas magtanong pa. Medyo tahimik kami sa buong biyahe. Mula sa sentro ng lungsod hanggang sa silangang suburb ng 3 Ring Road, hanggang sa isang lumang bodega. Nakatigil din dito ang isang big iri-walo. Nasa tabi rin ang santana na ginamit ni Chen Xiaoji kagabi. Sa tabi ng 2 sasakyan ay may mesa. Sa totoo lang, 2 lumang gulong ang nakapatong sa isa't isa. May nakapatong lang na kahoy sa ibabaw. At naging mesa na. May ilang lata sa ibabaw ng mesa. May nakatapon na mahigit 12 botelya ng beer sa gilid ng mesa. Nakaupo si Chen Xiaoji mag-isa sa isang gilid ng mesa. Si Shen Yuhao at ang iba pa. Nakaupo sa iba pang 3 direksyon. Medyo kaawa-awa ang mga taong ito. Lahat sila ay may mga pasa sa mukha. Maging si Shen Yuhao ay hindi ligtas. Hindi na matiis ni Shen Yuchu. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo papunta sa mesa. Yuhao, bakit ka nagkaganyan? Sino ang gumawa nito? Habang tinatanong niya ito, bumaling ang tingin niya kay Chen Xiaoji. Hindi man lang pinansin ni Chen Xiaoji si Shen Yuchu. Sinipa ako ng matabang gwardiya palabas ng sasakyan. Kinalagkad ako ng 2 pang gwardiya mula sa lupa. Pakawalan niyo agad ang aming amo. Kung hindi ay papatayin namin siya. Halata ang pagkagulat nang makita ito ni Chen Xiaoji. Sumimangot siya. Ngunit wala siyang sinabi. Ibinaba ni Chen Xiaoji ang kanyang baso ng alak at tumayo. Anong nangyayari? Tanong ni Shen Yuchu kay Chen Xiaoji. Ikaw ba ang gumawa nito sa kapatid ko? Hindi ba't napag-usapan na natin kagabi na ayos na ang lahat? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tumayo si Shen Yuhao at nakayukong sinabi. Hindi nila kasalanan, ako ang may kasalanan. Kaming 5 ay hindi siya nakaya. Kung hindi ko lang narinig mismo, hindi ako makapaniwalang totoo ito. Ang 4 na kasama ni Shen Yuhao ay halatang mas malalaki ang katawan. Ngunit nagawa pa rin silang gulpihin ni Chen Xiaoji. At ginulpi niya sila na may paggalang. Inilapit ni Shen Yuchu ang kanyang kamay ng may pag-aalala. Para hawakan ang namamaga na mukha ni Shen Yuhao. Nag-aalalang tanong niya, masakit ba? Tumango muna si Shen Yuhao. Pagkatapos ay umiling at sinabing ayos lang. Hindi naman ito ang unang beses na nabugbog ako. Pero siya ang unang nakapagpagulpi sa akin ng may paggalang. Hindi nila kasalanan. Tigil, tigil. Pinutol ni Chen Xiaoji ang sinasabi ni Shen Yuhao. Magaling ang kapatid mo. Nahuli pa ang pamangkin ko. Ngayon ay patas na tayo. Pakawalan niyo ang pamangkin ko. Pababayaan kitang umalis. Libre na ang bayad sa pagpapakitang gilas ngayong araw. Pero huwag nang maulit. Nagmayabang ang matabang security guard sa harap ni Shen Yuchu. Itinaas ang manggas at sinabi. Napakayabang nila. Hayaan mong turuan ko sila ng leksyon. Tiningnan ni Shen Yuchu ang matabang security guard. Tumingin kay Shen Yuhao at sinabi. Ano ba talaga ang problema mo? Hindi ba pwedeng linawin na natin lahat ngayon? Pwede ba, huwag ka nang magpagulo pa. Hindi ka na bata. Kailan ka kaya matututo? Bago umalis si Papa, pinakiusapan niya akong alagaan ka.
Hindi ka ba pwedeng magpakatino? Ako lang mag-isa ang nag-aalaga sa'yo. Kailangan ko pang asikasuhin ang kumpanya. Napaluhan na lang si Shen Yuchu sa sama ng loob. Nang makita ni Shen Yuhao na umiiyak si Shen Yuchu. Ate, alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede ba, huwag ka nang umiyak? Kasalanan ko ito. Kagabi, binugbog ako, hindi ako pumayag. Kaya tinawagan ko ang mga kaibigan ko para turuan siya ng leksyon. Hindi ko akalain na mas magaling siya. 5 lalaki, hindi siya matalo. Hindi na ako gagawa ng gulo sa'yo. Pwede ba, huwag ka nang umiyak? Sumigaw ako sa isang tabi. Pwede bang kalagan niyo muna ako habang nagkukwentuhan kayo? Nakagapos pa rin ako hanggang ngayon. Sabi na, magpalitan ng bihag. Hindi naman ginapos ng tito ko ang kapatid mo. Hindi ba kayo marunong tumupad sa usapan? Pakawalan niyo muna ako. Tumingin si Shen Yuchu sa matabang security guard. Dali-daling kinalagan ako ng matabang security guard. Nag-aalala siya sa kapatid niya at nagtanong. Bakit kanya hinarang kagabi? Huwag ka nang magkunwari. Sigaw ko. Sinagasaan ako ng kotse. Tapos pinapunta mo pa siya sa tinitirhan ko para bugbugin ako. Sinira niya ang cellphone ko. Huwag mong sabihing wala kang alam tungkol dito. Nang marinig niya ang sinabi ko. Gulat na gulat si Shen Yuchu. Tinitigan niya ako ng 3 segundo. Tapos lumingon siya kay Shen Yuhao. Yumuko si Shen Yuhao at sinabi, Ate, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi gaanong makatingin si Shen Yuhao sa mga mata ni Shen Yuchu. Nang gabing iyon, hindi ba't sinabi mo sa akin na may nabangga kang tao? Kaya inutusan mo akong kunin ang ngi. Akala ko pa naman na sinusubukan kang kutongan. Tapos kinukuha ng isa yung ngi mo. Para makapangikil. Kaya't sinama ko ang ilang kaibigan sa tinitirhan niya. Para agawin ang ngi. Nag-alala pa ako na baka mayroon siyang numero mo. Para guluhin ka. Pag alis namin, sinira ko rin ang cellphone niya. Tapos humihina na ang boses ni Shen Yuhao. Kaya nagkaroon ng nangyari kagabi. Lubos na nagulat si Shen Yuchu. Tumingin ulit kay Shen Yuhao. Na halos isinusuksok na ang ulo sa loob ng damit niya. Mukhang takot na takot. Malinaw na ba? Tanong ko kay Shen Yuchu. Walang oras para makinig sa paliwanag ko. Kung gayon, pakinggan mo ang paliwanag ng kapatid mo. Malinaw na ba ngayon? Binanggan niyo ako. Tapos nagpadala pa kayo ng mga taong mananakit sa akin. Ngayon, siniraan pa ako ng manager niyo bilang magnanakaw. Ngayon, ang delivery platform. Tinanggal pa ako bilang rider. Nawalan pa ako ng trabaho. Iyan ang kagagawan niyo. Inano ko ba kayo? Bakit niyo ako ginaganito? Paumanhin. Namula ang mukha ni Shen Yuchu. Lumambot din ang tono niya. Salamat, huwag na. Huwag niyong isipin na dahil may pera kayo, kaya niyong gawin ang gusto niyo. Buong tapang akong lumapit kay Chen Xiaoji. Kumuha ako ng isang bote ng beer at ininom ito ng tuloy-tuloy. Tapos itinapon ko ang bote sa gilid. Hindi ko akalain na marunong ka palang makipag-away. Ayos lang. Tapos tumayo ako at sinabi kay Shen Yuchu. Miss, mukhang marunong ka namang makipag-usap ng maayos. Mas nakakatuwang makipag-usap sa taong marunong makinig. Kayong mga yu ang bumangga sa akin. Kayong mga yu din ang nagpadala ng taong mananakit at sisira ng cellphone. Ngayon, dahil sa inyo, nawala ng trabaho ang pamangkin ko. Kayong mga yu din. Kailangan nyo namang magbigay ng solusyon. Napakarami naming paghihirap na dinanas. Hindi ko na lang basta papalampasin ito, di ba? Nahiyang tanong ni Shen Yuchu. Magkano ba ang gusto ninyong bayaran? Nag-isip si Chen Xiaoji at sinabi. Hayaan na. Bigyan mo na lang siya ng pera. Aalis siya at ipapadala ito sa bahay para ipagamot ang kanyang ama. Mas mabuti pang bigyan mo siya ng trabaho. Halos sabay kaming nagsalita. Tiningnan ako ni Shen Yuchu. Ayaw namin sa kumpanya namin ng mga taong hindi maganda ang pag-ugali. Hindi makapaniwalang tanong ni Chen Xiaoji. Bakit naman hindi maganda ang pag-ugali ng pamangkin ko? Medyo nagmadali si Shen Yuchu. Kinakain niya ng patago ang pagkain ko. Tapos ibibigay niya sa akin ang tira-tira. Hindi ko napigilang matawa. Sabi ko kay Chen Xiaoji. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa trabaho ko. May iba pa akong pwedeng gawin. At sa tanong, habang nakatingin kina Shen Yuchu at Shen Yuhao, sinabi ko, tapos na ba ang usapan? Hindi na ba ninyo ako guguluhin? Hindi na ba ninyo ako ikukulong? Paliwanag na lang kayo ng kapatid mo. Namumula na ang mukha ni Shen Yuchu sa sinabi ko. Malakas na sabi ni Shen Yuhao. Huwag kang mag-alala, suko na ako. Talagang humahanga ako kay Kuya Ji. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi pinansin ni Chen Xiaoji si Shen Yuhao. Sabi niya sa akin, tara na. Nalutas na ang problema. Ihahatid na kita pauwi. Pumasok ako sa loob ng sirang Santana. Si Chen Xiaoji pa rin ang nagmamaneho. Nagtatakang nagtanong. Talaga bang pinabagsak mo silang lahat? Tanong ni Chen Xiaoji.
Mahirap ba yon? Bigla akong hindi nakapagsalita. Ang galing ni Chen Xiaoji. Inihatid niya ako pabalik sa syudad. Tinanong ako ni Chen Xiaoji kung ano ang plano ko sa hinaharap. Magde-deliver pa rin ba ako? Sabi ko, naban na ang rider account ko. Huwag na lang mag-deliver. Makakahanap din ako ng ibang trabaho para buhayin ang sarili ko. Tutal, 23 anyos na ako. Isa na akong ganap na tao. Bago umalis, paulit-ulit niyang sinabi. Natawagan ko raw siya kung may kailangan ako. Pagkababa ko ng sasakyan, bigla akong nakaramdam ng pagkalito na hindi ko pa nararanasan. Dati, madaling araw pa lang gising na ako para maghatid ng pagkain. Pag-uwi sa tinitirhan ko, gusto ko agad maligo at matulog. Umaasa akong darating ang araw na hindi ako masyadong abala. Ngayong dumating na ang araw na yon, hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko. Ang inuupahan kong kwarto ay lugar lang para matulog. Wala akong nararamdamang pagmamahal dito. Naiinis pa nga akong bumalik sa masikip na lugar na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pag uwi ko roon. Ang malamig na pader ay nagpapalala lang sa aking pag-iisa. Nagmamadali ang mga tao sa paglalakad. Nakaupo ako sa gilid ng bangketa. Sa likod ng Paris Spring Community, pinagmamasdan ko ang kanilang mga paa. Pinagmamasdan ko ang lungsod na ito na malungkot at malamig. Dahan-dahang lumapit ang asong kalye. Umikot sa akin. At naupo sa tabi ko. Dalawang kaluluwang hindi magkakilala. Ang nagbabahagi ng parehong kalungkutan. Alas 6 na media. Nakita ko si Linyefe. May dala pa rin siyang lalagyan ng pagkain. Diretso siyang lumapit sa akin. Nang makita ni asong kalye si Linyefe, kumakawag ang buntot nito ng may ritmo. Lumapit si Linyefe sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong ito, hindi niya ako sinamaan ng tingin. Binuksan niya ang lalagyan ng pagkain na dala niya. Ito ay mga tira-tirang pagkain. Mukhang sanay na ang asong kalye sa ganitong buhay. Nakayuko itong kumakain ng malaki. Ako ang unang bumati kay Linyefe at nagtanong, araw-araw mo ba siyang pinagluluto? Tiningnan ako ni Linyefe at sinabi, ito ang mga tira-tirang tanghalian ng mga katrabaho ko. Nakakapanghinayang itapon. Kaya dinadala ko rito para kay Bobo. Hindi kaya nagkamali ako ng hinala sa'yo noong gabing yon? Ikaw yung nagde-deliver ng pagkain, di ba? Tiningnan ko ang suot kong uniforme ng delivery. Tumawa ako at sinabing, masyadong maraming reklamo. Ang account ko bilang rider ay sinuspinde na. Dati akong delivery rider. Ngayon, hindi na. Nag-atubili si Linyefe saglit. Kusang humingi ng paumanhin at sinabi, paumanhin, hindi maganda ang pakiramdam ko noong araw na yon. Hindi ko dapat basta na lang ibinigay ang negatibong feedback at ireklamo ka nang hindi nagtatanong. Nagkunwari akong relax at sinabi. Nakalipas na yon. Lumuhod si Linyefe at hinaplos ang ulo ng asong kalye. Nakipag-usap siya sa akin at nagtanong, maghahanap ka na ba ng ibang trabaho? Bukas ako magsisimulang maghanap ng trabaho. Magkakilala kayo ng asong ito. Ang pangalan niya ay Bubu. Isa siyang askal mula sa kalapit na komunidad. Nakipag-usap sa akin si Linyefe ng ilang sandali. Matapos ubusin ni Bubu ang pagkain sa loob ng lalagyan, kinuha niya ang lalagyan at plastic na bag, at nagpunta sa tabi ng basurahan. Muli niyang ikinaway ang kanyang buntot para bumati sa amin. At tumakbo palayo. Pinanood namin ni Linyefe si Bubu na nawala sa kanto ng kalye. Sabay kaming naglakad pabalik sa subdivision. Ito na yata ang unang beses na nakipag-usap ako kay Linyefe. Nalaman kong kakatapos niya lang din magtapos sa kolehiyo. Napag-usapan namin ang magkasintahan na nakatira sa katabi. Simula nang lumipat sila, hindi ko pa sila nakikita. Sabi ni Linyefe na bihira rin niyang makita ang magkasintahan sa katabi. Siguro ay mga estudyante sila sa kalapit na universidad. Paminsan-minsan ay dumarating silang dalawa para magpalipas ng gabi. At umaalis kinabukasan ng maaga. Parang naiintindihan ko na. Ito pala ang inihanda nilang imotel para sa kanilang sarili. Tutal, ang isang beses na pagkuha ng motel ay nagkakahalaga ng mahigit 100. Dito, ang pagrenta ng isang buwan ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 piso. Dahil sa isang asong gala na nagngangalang Bubu. Ako at si Linyefe ay parang nakalimutan na ang nakaraan. At nakakapag-usap na ng maayos. Nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Nagising ako kinabukasan ng alas 7 na media. Gaya ng dati, hinanap ko ang aking uniforme ng delivery. Nang makita ko ito, doon ko lang napagtanto na ang aking rider account ay na-block na. Wala akong karapatang tumanggap at maghatid ng order ngayon. Bigla kong naalala na ang aking motor ay nasa Kitty International Hotel pa. Noong panahon na dinakip ako. Mabilis akong nagbihis. Sumakay ako ng tricycle sa labas ng residential complex. Diretso akong nagpunta sa Kitty International Hotel. Sa loob ng guardhouse ng Kitty International Hotel, nakita ko ang matabang security guard kahapon. Siya ay naglilingkod sa tungkulin.
Nang mapansin ko siya, nakita rin niya ako, at nagtanong habang hawak ang batutang goma. Anong ginagawa mo na naman dito? Gusto mo bang masaktan? Tanong ko nang hindi masaya. Anong sasakyan? Iwinasiwa sa akin ng matabang gwardiya ang kanyang batutang goma at nagbabanta. Walang sasakyan dito na hinahanap mo. Motorsiklo, nasaan ang motorsiklo ko? Dito ko lang yan ipinarada kahapon. Pakitingnan ang sirye. Nagtanong siya sa isang napakaliit na tono ng paghamak. Ang key ng international hotel na ito. Ipapatingin lang basta-basta dahil gusto mo. Akala mo ba pag-aari mo ito? Gusto ko talagang sampalin siya. Tuwang-tuwa ang matabang security guard. Patuloy niya akong kinukutya at sinabi. Sa sira-sira mong sasakyan, kung magsusumbong ka sa istasyon ng pulis, hindi ka nila pag-ukulan ng pansin. Akala mo naman kayamanan yan. Hindi pa nga tapos magsalita. Biglang pumirmi at sumaludo ang matabang lalaki. Mukhang profesional na profesional. Sino kayang dumating? Lumingon ako at nakita. Ang puting Land Rover ni Shen Yuchu na paparating. Huminto ang sasakyan sa tabi ko. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan at nagtanong sa akin. Anong ginagawa mo na naman dito? Ang ano? Inis kong tanong. Akala mo ba gusto kong pumunta sa bulok na lugar nyo? Hinahanap ko ang sasakyan ko. Nasa dito lang kahapon. Ngayon hindi ko na makita. Lumapit ang matabang security guard at sinabi. Huwag mo siyang pansinin, Shen. Dahil lang sa bulok niyang sasakyan. Gusto pang kunin ang CEO ng hotel natin. Masyado niyang dinadala ang sarili niya. Sige na, Shen, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Ako na ang bahala sa paghahanap niya ng sasakyan. Tumingin si Shen Yuchu sa matabang security guard at nagtanong. Paano mo ayusin? Nasaan ba ang sasakyan niya? Nakangisi ang matabang security guard nang sinabi niya. Sabi ng nakaduty kagabi na si Xiao Zhang. Nakita nila mismo ang electric bike, na marahas na itinapon ng mga tagapagpatupad ng lungsod sa truck at dinala. Lubusan akong hindi natuwa. Nakita ninyo ang aking sasakyan, na marahas na itinapon ng mga tagapagpatupad ng lungsod sa truck at dinala. Bakit hindi man lang kayo nagsabi? Naparito ako sa inyong hotel, para maghatid ng pagkain sa inyong mga tauhan. Para makapaghatid sa inyo ng pagkain. Hindi lang nawalan ako ng trabaho. Nakita ninyong kinumpiska ang aking electric bike. Hindi ba ninyo man lang ako matulungan? Hindi ba ninyo man lang ito pwedeng pansamantalang itago? Mayroon ba kayong kahit katiting na malasakit? Ngumisi ang matabang gwardiya at nanlilisik ang mga mata. Nagpakita siya ng mapanuyang itsura. At kumakanta pang sinabi. Bakit kita tutulungan? Bahagyang hindi natuwa si Shen Yuchu. Sinabi niya sa matabang gwardiya. Ipagbukas mo siya ng elevator at dalhin mo siya sa aking opisina. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagmaneho siya papunta sa paradahan. Hindi kaya? Bahagyang naguluhan ang matabang gwardiya. Sinabi niya na may pagtataka. Tama ba ang narinig ko? Pinapasama ako ni General Manager Shen sa opisina niya. Ang opisina ni Shen Yuchu ay nasa ika-29 na palapag. Kailangan sumakay sa eksklusibong elevator. Sa totoo lang, ang mga namamahala ng hotel, pati ang mga opisina ng staff ay nasa ika-29 na palapag. May isang elevator na para lang sa mga empleyado. Para magamit ng mga dayuhan ang elevator na ito, kailangang mag-swipe ng pahintulot. Pinapakiusapan ni Shen Yuchu ang matabang security guard na iswipe ako ng pahintulot. Sa ika-29 na palapag, natagpuan ko ang opisina ni Shen Yuchu. Sa pinto niya, nakasabit ang tatlong salitang General Manager. Hindi ko akalain. Si Shen Yuchu pala ay isang General Manager. Napakabata pa para maabot ang ganitong posisyon. Pero sa sandaling ito, nagsisimula na naman akong mag-isip ng kung ano-ano. Baka naman ginamit niya ang kanyang katawan para umangat. Meron naman talaga siyang kapital para doon. Wala akong gaanong karanasan. Sa aking palagay, ang opisina ni Shen Yuchu, ang pinakamagarbong opisina na nakita ko. Nakasuot ng isang blusa si Shen Yuchu. Siya mismo ang nagtimpla ng kape para sa akin. Nang iniabot niya sa akin ang kape, nagtanong siya. Magkano ang iyong electric bike? Hindi ko alam kung bakit. Bigla kong gustong tuksuhin si Shen Yuchu. Tinignan ko siya ng may paghamak at nagtanong. Sa iyong pananaw, ang pera ba ay makapangyarihan sa lahat? Malulutas ba ng pera ang lahat? Ang electric bike na yon ay 3 taon ko nang ginagamit. Mula nang magsimula akong maghatid ng pagkain. Ang electric bike na yon ay kasama ko. Naranasan ang maraming hirap at ginhawa. Tiniis ang maraming unos at sikat ng araw. Ngunit sa isang paghahatid ng pagkain sa inyong kumpanya, ito ay tuluyang nasira. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nakokonsensya? Hawak ni Shen Yuchu ang isang tasa ng kape. Sumandal siya sa kanyang mesa. Tumingin sa akin at nagtanong, kung magsalita ka ay parang anghel. Para bang malalim ang iyong relasyon sa iyong electric bike? Ngunit kahit gaano pa kalalim, wala ring silbi.
Hindi kita matutulungang hanapin ang city management. Para maibalik ang iyong electric bike, diretsuhin na natin. Magkano ang gusto mong bayaran ko? Bukod sa pera, wala ka bang ibang masasabi? Sinabi sa akin ni Shen Yuchu nang may pagmamataas. Sa isang taong may problema sa pagkatao tulad mo, pera lang ang kaya kong pag-usapan. May problema ba sa pagkatao ko? Kung walang problema sa pagkatao, magnanakaw ka ba ng pagkain ng iba? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Tumingin si Shen Yuchu sa kanyang relo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Mayroon akong meeting sa madaling panahon. Sabihin mo na ang halaga. Magkano man yan, babayaran kita. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang katigasan ng ulo ko. Gusto kong makipagtalo kay Shen Yuchu. Gusto ko lang ang aking sasakyan. Sapat na ba ang 8,000? Hindi pa rin ako nagsasalita. Babayaran kita ng 10,000. Tinaasan ni Shen Yuchu ang kanyang boses. Okay na ba ito sa pagkakataong ito? Tumingin ako kay Shen Yuchu at nagtanong. Sa tingin mo ba ay nandito ako para mangikil? Talaga bang iniisip mo na napakasama ng pagkatao ko? Huwag ka nang magsalita. 20,000. Kung ayaw mo, lumayas ka na sa opisina ko. At huwag ka nang magpapakita pa. Itinuro ko si Shen Yuchu. Habang itinuturo siya ay umaatras ako. At mayabang na nagbitiw ng mga salitang. Ang lungkot ng buhay mo. Sa paningin mo, pera lang ang mahalaga. Paano mo mauunawaan? Ang sakit na mawalan ng kasama. Ang makipag-usat sa iyo tungkol sa damdamin ay sayang lang ng oras ko. Yakapin mo na lang ang pera mo. At ipagpatuloy mo ang buhay mo. Pagkasabi ko nito, tumalikod ako at naglakad palabas. Teka, pinigilan ako ni Shen Yuchu na nakatayo sa likod ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng 20,000 bayad pinsala. Pagkatapos kong sabihin yon, naglakad ako palabas. Sabi ni Shen Yuchu sa likod ko. Sige, utang ko na lang sa iyo ang isang pabor. Kung may kailangan ka ng tulong ko. Sa kondisyon na hindi lumalabag sa aking prinsipyo. Tiyak na babayaran kita. Tandaan mo ang numero ko. Paglabas ko ng Cathay International Hotel. Gusto kong sampalin ang sarili ko. Medyo napalaki ko yata ang pagyayabang ko. Bakit ko ba tinanggihan? Bakit ko kailangan pang magmayabang sa babaeng mayaman na katulad niya? Totoo ngang perpekto ang pagyayabang ko. Ang kapalit ng perpekto kong pagyayabang ay ang pagkawala ng 20,000 piso. Paano ko ba aaliwin ang sarili ko? Nakakuha ulit ako ng numero ni Shen Yuchu. Iyan na lang ang sasabihin ko sa sarili ko. Habang naglalakad pabalik, binubuksan ko ang aking social media. Nakita ko na nag-post si Gaoksu ng status. Salamat nanay sa pagsilang sa akin, 24 na taon na ang nakalipas. Salamat sa iyong pagsisikap, nanay. Nang makita ko ang status na ito, nakaramdam ako ng init sa aking puso. Si Gaoksu ay kaklase ko noong high school. Noong high school pa kami, ang relasyon namin ni Gaoksu ay napakaganda. Kakaunti lang talaga ang lalaki sa klase ng liberal arts. Inaayos ang upuan batay sa grado. Kaming dalawa pa ay nasa unang hanay. Sa bawat pagsusulit, ang mga marka namin ni Gaoksu ay laging nangunguna. Ang unang pwesto sa klase ay alinman sa akin o kay Gaoksu. Ang unang pwesto ay palitan. Pagkatapos ng graduation sa high school, si Gaoksu ay nakapasa sa Yunnan University na may 570 puntos. Ako naman ay nakakuha ng higit sa 600 puntos ngunit piniling magparaya. Wala talagang sapat na pera ang pamilya. Dagdag pa rito, ang sakit sa bato ng aking ama ay nangangailangan ng patuloy na paggagamot. Iniisip ko rin na magtrabaho ng maaga para makatulong sa pamilya. 4 na taon na ang nakalipas nang pumunta si Gaoksu sa Kunming para mag-aral sa universidad. Pumunta ako sa Kunming para magtrabaho. Sa mga unang araw, madalas kaming magkasama. Ngunit kalaunan, dahil sa iba't ibang grupo ng aming mga kaibigan, hindi na rin kami nagiging madalas mag-usap tulad ng dati. Ngunit naroon pa rin ang damdamin sa puso. Nang makita ko ang post ni Gaoksu, nag-reply ako sa ibaba. Maligayang kaarawan, bro. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Gaoksu sa akin sa WeChat. Meron ka bang oras mamaya, Momo? Pwede ka bang dumalo sa aking birthday party? Halos 6 na buwan na rin tayong hindi nagkikita, di ba? Nag-reply ako na halos 1 taon na. Malapit ka na rin sigurong graduate. Sabi niya maaari na raw siyang umalis ng paaralan. Naghahanap siya ng internship. Tinanong ko siya kung mayroon siyang magandang plano. Ang kinuha ko sa universidad ay business administration. Tinanggihan ko na ang ilang alok mula sa mga kumpanya. Gusto kong maghanap ng hotel. Para magtrabaho bilang hotel manager. Pwede ka bang pumunta mamaya? Mag-usap tayo pag nagkita tayo. Huwag mong kalimutang dalhin ang iyong girlfriend. Para makita ng bro mo kung maayos ang buhay mo. Nakaramdam ako ng lungkot.
Kung nakapag-aral din sana ako sa universidad 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay nakakausap ko rin sana ang aking mga kaibigan. At makapagsabi ng walang pag-aalala. Gusto kong maghanap ng trabaho sa hotel management. Ang ilang tao ay maaaring pumili ng kanilang sariling buhay. Ngunit ang ilan ay nakatakdang mapili lamang. Saan ako kukuha ng girlfriend? Bigla kong naisip si Shen Yuchu. Hindi ba't may ipinangako siya sa akin? Maaari ko bang isama si Shen Yuchu para kumain ngayong araw? At ipakilala si Shen Yuchu kay Gaoksu. Hindi ba't gustong magtrabaho ni Gaoksu sa hotel management? Si Shen Yuchu ang pangkalahatang tagapamahala ng Cathay International Hotel. Kahit hindi mapasok si Gaoksu sa Cathay International Hotel, makakatulong man lang ito bilang isang pagpapakilala. Umaasa akong makapagbibigay ito ng kaunting pagkakataon kay Gaoksu. Kaya tinawagan ko si Shen Yuchu. Nang sagutin ni Shen Yuchu ang tawag ko, ang agad niyang tanong ay, nagsisisi ka ba at hinihingi mo pabalik ang 10,000 iyon? Pwede ba maging normal ka? Pabiro kong tanong sa kanya. Tumawag ba ako para lang manghingi ng pera? Walang pag-aalinlangan na tumawa si Shen Yuchu at nagtanong. Kung gayon, para saan ka tumawag? Hindi ba't may ipinangako ka sa akin ngayon? Pumayag ka sa lahat basta hindi labag sa prinsipyo. Hindi ba't yan ang sinabi mo? Ano ang gusto mong gawin ko? Samahan mo ako sa kaarawan ng isang kaibigan ngayong gabi. Hindi naman ito labag sa prinsipyo, hindi ba? Hindi naman ito sobra, di ba? Gulat na gulat si Shen Yuchu sa kabilang linya at sinabi. Gusto mong samahan kita kumain? Sa tingin mo ba marami akong oras? Kung ayaw mong sumama, hindi kita pipilitin. Gusto ko lang makita ng malinaw. Kung anong klaseng tao ka, Shen Yuchu. Bukod sa puro pera ang nasa isip mo, ay hindi ka pa marunong tumupad sa usapan. Ikaw ang bahala kung sasama ka o hindi. Sa palagay ko, inis na inis si Shen Yuchu sa akin. Sasama ako sa iyo sa hapunan ngayong gabi. Pagkatapos nito, wag mo na akong buguluhin. Kailangan mong pangako yan sa akin. Huwag mo akong ipapahiya sa hapunan. Siyempre, at hindi rin ako gagawa ng anumang hindi naangkop. Magpapakita lang ako bilang isang kaibigan. Masiglang sabi ni Shen Yuchu. Medyo natuwa ako na napapayag ko si Shen Yuchu. Kaarawan din ni Gaoksu ngayon. Nang lumabas ako, bumili ako ng sobre sa tindahan. Naglagay ako ng 500 piso sa loob. Ang 500 piso ay malaking halaga para sa akin. Iniisip ko na ang mga kaibigan ni Gaoksu ay maaaring mga estudyante sa kolehiyo. Ang mga estudyante sa kolehiyo ngayon ay medyo magastos. Ang liit naman ng aking sobre. Baka mapahiya pa ako kay Gaoksu. Dumating ako sa harap ng restaurant. Nakatigil na dito ang puting Land Rover ni Shen Yuchu. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa akin. Nakasuot pa siya ng formal na damit. Tinitigan ko si Shen Yuchu mula ulo hanggang paa. Tinarayan ako ni Shen Yuchu at nagtanong. Hindi mo naman ako sinabihan kung ano ang dapat kong isuot. At saka wala rin talaga akong oras para magpalit. Pagkatapos kong matanggap ang address na ipinadala mo, galing pa ako sa kumpanya para pumunta rito. Tumawa ako. Hindi halata na nakasuot ka ng formal. Mukha kang may dating. Ang sabi ko na naman ay nagdulot ng isang malaking irap mula kay Shen Yuchu. Pumasok ako kasama si Shen Yuchu sa pribadong silid ng restaurant. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Gaoksu na nakaupo sa silya ng Pangulo. Nakikipag-usap siya sa isang lalaki na nasa kanyang kaliwa. Mayroong humigit kumulang 12 tao sa loob ng silid. Pagkakita sa akin ni Gaoksu, dali-dali siyang tumayo. Bati niya sa akin. Momo, sa wakas dumating ka rin. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Halika, umupo ka rito. Pagkatapos niyang sabihin ang mga ito, sinenyasan niya ang lalaking katabi niya na lumipat ng pwesto. Pumunta ako sa pwesto kung saan nakaupo kanina ang lalaki. Kumuha ako ng sigarilyo at inabot sa lalaking nagbigay sa akin ng upuan. Tiningnan niya ang aking Red Pagoda Mountain. Magalang niyang itinuro ang soft zonghua na nakalagay sa mesa. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang sarili. Ipinakilala ni Gaoksu ako sa iba. Ipakilala ko nga pala sa inyo si Momo. Kami ay magkaibigan mula sa iisang bayan at magkaklase noong high school. Nakakuha siya ng higit sa 600 puntos sa pagsusulit sa kolehiyo. Pilit akong umiti at sinabi kay Gaoksu. Huwag mo nang banggitin pa ang nakaraan. Maligayang kaarawan. Habang sinasabi ko ito, inabot ko ang sobre. Bahagyang pinisil ni Gaoksu ang sobre. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabi sa akin. Momo, masyado kang formal. Hindi naman dahil sa gusto naming maghanda ka ng sobre, kaya ka namin pinapunta rito ngayon. Nag-iisip lang kami na matagal na tayong hindi nagkikita sa loob ng 6 na buwan. Magtipon-tipon tayo. Magtipon-tipon tayo. Unahin na natin ang pagkain. Magkwentuhan tayo habang tayo'y umiinom. Ito ba ang iyong kapatid na babae? Ano ang pangalan niya? Walang ipinakitang reaksyon si Shen Yuchu.
Sa salitang Ki kapatid na babae. Umiti siya at sinabi, "Ako si Shen Yuchu." Tinitigan ni Gaoksu si Shen Yuchu. At buong pagmamalaking sinabi, "Ako si Gaoksu. Nag-aaral ako ng Business Administration sa Yunnan University. Matagal na kaming magkaibigan ni Momo." Nang banggitin ni Gaoksu ang kanyang paaralan at kurso, nagpakita siya ng labis na pagmamalaki. Sabi naman ng isa pang lalaki, "Unahin na natin ang pagkain, unahin na natin ang pagkain." Muling nagkagulo sa paligid. Mayroon ding dalawang magkasintahan na halatang magkasintahan, na naglalambingan sa isa't isa. Kumuha si Gaoksu ng kanyang sigarilyo at iniabot sa akin. Sabay sabi, "Momo, kung nagpatuloy ka sana sa pag-aaral, hindi mo na kailangang mag-deliver." Ang nagde-deliver? Tanong ng babaeng nakaupo sa tabi ni Gaoksu, na may bahid ng paghamak. Saang platform ka nagde-deliver, sa tuan-tuan ba o sa baul? Madalas ibinabalita online na nagnanakaw ng pagkain ang mga delivery rider. Bago pa man ako makapagsalita, sumabat ang isa pang lalaki at sinabi, "Wang Hui, sobra ka naman. Anong masama kung magnakaw ng pagkain? Hindi mo ba nakita yung video? Na ginawang mouthwash yung sabaw ng customer sa elevator. Tapos idinura pabalik? Nakakadiri, ang gulo talaga ng industriyang ito ngayon. Hindi man lang maayos ng mga platform. Mga walang permanenteng trabaho. At mga tambay lang ang gumagawa nito. Sino nang may maayos na trabaho ang magde-deliver?" Biglang uminit ang mukha ko. At hindi ako makatingin sa mga nag-uusap. Lalo na kay Shen Yuchu na nasa tabi ko. Habang nag-uusap ang lahat tungkol sa paksang ito, biglang may isang babae na tumingin kay Shen Yuchu at nagtanong, "Nagde-deliver ka rin ba?" Ngumiti si Shen Yuchu sa babae at sumagot, "Pareho kaming nagde-deliver ni Chen mo." Sabi ng babae na may labis na inggit, "Araw-araw kayong nagde-deliver, nabibilad sa araw at hangin. Siguro pagod na pagod ka na sa ganitong klaseng trabaho. Pero ang ganda pa rin ng balat mo. Nakakainggit ka naman." Ngumiti si Shen Yuchu. At walang ipinaliwanag. Hinayaan lang niya ang mga ito, na mga babaeng walang gaanong karanasan sa buhay na mag-usap. Medyo nailang si Gaoksu. Kaya binulong niya sa akin para aliwin ako. "Momo, huwag mo na lang intindihin. Wala naman silang masamang intensyon sa'yo." Mapait akong ngumiti. At sinabi kay Gaoksu, "Okay lang. Hindi ko ginagawa ito para kay Gaoksu. Talaga namang naiintindihan ko sila. Sa ilang taon kong pagtatrabaho sa Kunming, marami na akong nakilalang iba't ibang uri ng tao. At ang mga estudyante sa kolehiyo ang pinakamahirap pakisamahan. Hindi pa sila nakakalabas ng campus. Kaya karamihan sa kanila ay hindi marunong magbasa ng ekspresyon ng iba. At kakaunti lang din ang tunay na nagmamalasakit sa nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang akala nila sa sarili nila ay mga anak sila ng Diyos. Naging mas madalas ang aming pag-uusap. Inabutan ako ni Gaoksu ng sigarilyo. At kaswal na nagtanong, "Kumusta na ang sakit ng tatay mo? Pwede na ba siyang operahan para magpalit ng bato?" Nang mapunta sa paksang ito, bigla akong naging napakalungkot. Kinuha ko ang baso ng alak sa harap ko. At ininom ko ang buong alak. At mahinang sinabi, "Wala nang pag-asa. Napakamahal magpalit ng bato, 200,000. Hindi kaya ng pamilya namin. At saka hindi porke may pera ka ay makakapagpalit ka na. Kailangan mo pang maghanap ng tugma." Sa mga nakaraang taon, palagi na lang kaming nagpapakonserbatibong gamot. Tuwing linggo pumupunta siya sa ospital para mag-dialysis. Naging butot balat na lang siya. Napabuntong hininga rin si Gaoksu. At nagbalik tanaw sa nakaraan. "Noong nagkolehiyo ka, nakakuha ka ng 600 puntos. Bakit hindi ka nalang nagpatuloy mag-aral sa kolehiyo? Nagkaroon pa nga ng donasyon para sa iyo ang buong paaralan noon. Ang perang iyon ay para sa pag-aaral mo." Pinutol ko ang sinasabi ni Gaoksu at sinabi, "Ibinigay ko ang pera sa tatay ko para sa gamot niya. Nagsisisi ka ba? Kung nag-aral ka noon, ngayon, maaari kang magkaroon ng mas magandang pagpipilian." Sinindihan ko ang sigarilyo na inabot ni Gaoksu. At malungkot na sinabi, "Kahit bigyan pa ako ng 100 pagkakataon, ibibigay ko pa rin ang pera sa tatay ko para magpagamot. Bakit ba napakatigas ng ulo mo?" Sabi ng babaeng nakaupo sa kabilang panig ni Gaoksu. Sa paraang nagtuturo sa akin, dapat naglaan ka ng pera para mag-aral. Para makapasok ka muna sa isang sikat na universidad. Tapos makakuha ng diploma at bachelor's degree. Para kapag naghanap ka ng trabaho, mas marami kang mapagpipilian. Hindi katulad ngayon. Bukod sa pagde-deliver ng order, ano pa ang kaya mong gawin? Sabi ni Shen Yuchu na kanina patahimik, "Huwag mong husgahan ang mga taong hindi mo kilala o mga bagay na hindi mo nauunawaan. Tama nga siguro kayo. Pero hindi ito ang tamang sagot sa lahat ng pagkakataon." Hindi sang-ayon ang babae at inirapan ako. Pinigilan siya ni Gaoksu at sinabi, "Huwag ka nang magsalita, Liu Qian.
Matagal nang may sakit ang tatay ni Momo. Ang kanyang ina ay nag-aalaga sa kanyang amang may malubhang sakit sa bahay. Sa kanya umaasa ang buong pamilya ngayon. Bulong ni Liu Qian na may paghamak. Ang babaw ng pag-iisip. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko na nakahawak sa baso. Bigla kong naramdaman ang malambot at mainit na mga kamay na dumampi sa likod ng aking kamay. Nakita kong nakatingin sa akin si Shen Yuchu. Tiningnan kami ni Liu Qian na may paghamak. Tapos nagtanong, Gaoxu, naipasa mo na ba ang mga resume na pinapasa ko sa'yo noong nakaraang linggo? Nakakuha na ako ng abiso para sa interview. Ikaw ba? Nagkunwari si Gaoxu na may sorpresa at binuksan ang kanyang cellphone at ipinakita kay Liu Qian. Sabi niya na may kasamang excitement. Tignan mo ang impormasyon tungkol sa abiso para sa interview. Ipinadala kaninang tanghali. Pupunta ako bukas ng umaga. Ang galing! Tuwang-tuwa si Liu Qian. Inakap niya si Gaoxu at hinalikan. At umaasang sinabi, naniniwala ako na matatanggap tayo sa hotel na ito. Naniniwala akong matatanggap tayo sa hotel na ito. Tanong ng isang babae na nakaupo sa tapat. Anong meron sa inyong dalawa? At kayo'y nagagalak ng ganyan? Buong pagmamalaking sinabi ni Liu Qian. Sabay kaming nagpasa ng resume ni Gaoxu. Ang hotel na pinapangarap ko ngayon. Pinapunta kami para sa interview bukas. Congratulations! Mag-toast tayo para magdiwang. Ang taas ng pinag-aralan ay maganda talaga. Makakapili ka ng industriyang gusto mo. Tinanggihan ni Gaoxu ang napakaraming magagandang kumpanya para sa'yo. Liu Qian, kailangan mong pagbutihin. Ang susunod ay Evie. Ang ini na nireserba ni Gaoxu ay malapit sa lugar kung saan kami kumain. Mga 2 kilometro ang layo. Nang lumabas kami sa pribadong silid ng restaurant, nauna ang mga kaklase niya sa kolehiyo. Ako at si Shen Yuchu ang nasa likod. Bulong ko kay Shen Yuchu. Tinupad mo ang ipinangako mo sa akin. Salamat at tinupad mo ang iyong pangako. Tanong ni Shen Yuchu sa mahinang boses. Pupunta ka ba sa kanilang iye mamaya? Umiling ako. Magdahilan ka na lang at umalis. Wala akong masyadong gustong pag-usapan. Nakanguso sa akin si Shen Yuchu at sinabi. Saan ka pupunta? Pagdating sa harap ng restaurant, hinarang na ni Gaoxu ang 3 taksi. May 4 nang nakasakay sa unang taxi. Sumakay naman ang 2 sa pangalawa. May isa pang magkasintahan na naghahanda ng sumakay sa sasakyan. Sa huli, 5 tao na lang ang natira. Mayroon pang isang lalaki na hindi ko kilala. Sabi ni Liu Qian kay Shen Yuchu. Magkasya na lang tayong 5. Sabihin natin sa driver. Mumiting sabi ni Shen Yuchu. May gagawin pa kami ni Chen mo. Sa ibang araw na lang tayo magkita-kita. Aalis na kayo? Bahagyang nadismaya si Gaoxu nang sabihin niya ito. Maglaro muna tayo saglit. Bihira tayong magkasama-sama. Palihim na kinurot ni Liu Qian si Gaoxu. Sinabi niya kay Gaoxu, huwag mo na siyang pilitin. Tamang-tama ito para magmeryenda. Mas marami sanang ma-deliver ngayong gabi. Huwag mo nang sayangin ang oras niya. Sabi ko kay Gaoxu, pareho lang naman tayong nasa Kunming. Magkita-kita tayo paminsan-minsan. Mauna na kami. Malungkot na nagpaalam si Gaoxu. Ipagtawag ko na kayo ng taxi. Sabay pindot ni Shen Yuchu sa remote. Ang puting Land Rover Range Rover na nakaparada sa tabi namin. Tapos magiliw siyang kumaway kay Gaoxu. Medyo nanigas ang ekspresyon ni na Gaoxu at Liu Qian. Sabay kaming naglakad ni Shen Yuchu papunta sa Land Rover. Nang bubuksan na ang pinto, narinig ko si Liu Qian sa likod, na nagsalita ng may inggit at galit. Siguradong hiniram lang yan para magmayabang. Hindi ko na alam ang sinabi niya pagkatapos. Dahil nakaupo na ako sa kotse ni Shen Yuchu. Sumandal ako sa upuan at pumikit. Hindi ko makita ang aking kinabukasan. Ngunit naramdaman kong may luhang dumaloy sa aking pisngi. Kapag ang mga problema sa buhay ay halos hindi na ako makahinga. Sa dilim ko na lang dinidilaan ang sarili kong sugat. Ayokong makita ni Shen Yuchu ang mga luha ko. Binuksan ko ang bintana para tangayin ng hangin. At maglaho sa hangin. Huminto ang kotse sa labas ng Paris Spring Subdivision. Bumaba ako ng kotse at nagpaalam kay Shen Yuchu. Bago ako umalis, pinigilan ako ni Shen Yuchu at nagtanong, may utang pa ba ako sa'yo? Huminto ako at lumingon sa kanya. Umiling ako at sinabi. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Shen Yuchu. Kalmadong sinabi ang paalam. Pag-uwi ko, nakita kong nagtatawag si Lin Yifi sa sala. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kausap niya sa telepono. Nakikiusap sa kapatawaran ng kausap. Sumulyap sa akin si Lin Yifi. Pagkatapos kong tumugon, dumiretso ako sa banyo at naligo. Paglabas ko, nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Kumuha ako ng 2 tissue sa tissue box sa ibabaw ng mesa. Direkta kong inabot kay Lin Yifi. Hindi ko alam kung paano siya aliwin.
Siguro mas kailangan ko ng aliw ngayon. Kinuha ni Lin Yifei ang tissue na inabot ko sa kanya. Bahagyang tumango bilang pagkilala. Nakakainis na lungsod. Nilasing ang sarili sa ilang bote ng serbesa. Nakatulog hanggang tanghali ng sumunod na araw. Ginising pa rin ang tawag sa telepono. Hindi ko na tiningnan kung sino ang tumatawag. Nakagawi ang sagutin ang telepono. Nagtanong muna ako ng hello. Narinig ko ang boses ni Shen Yuchu sa kabilang linya. Natutulog ka pa ba? Ang tamad mo naman. Naguguluhan kong tanong. Anong kinalaman ng katamaran ko sa'yo? Pwede bang humingi ng pabor? Ano yon? Puntahan mo ako sa kumpanya ko. Sasabihin ko sa'yo pag nagkita tayo. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Nag-atubili ako ng ilang segundo. Sabi ko kay Shen Yuchu. Darating ako pagkatapos ng kalahating oras. Pakibantayan ang mga aso mo. Huwag mo silang hayaang kagatin ako. Lalo na yung mataba. Para bang nakagat ka na talaga. 10:00 na media. Sa loob ng opisina ni Shen Yuchu. Nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa. Gumagamit ng computer para magproseso ng mga dokumento. Lumapit ako sa kanyang mesa. Nakapatong ang mga kamay ko sa mesa, tinitingnan siya at nagtanong. Anong mahalagang bagay ang kailangan mong ipagawa sa akin? Ibinaba ni Shen Yuchu ang mouse. Sumandal sa kanyang upuan at pinag-cruise ang mga braso sa kanyang dibdib. May mga ilang tao na magpapa-interview sa Departamento ng Human Resources ngayon. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Ikaw ang magiging supervisor ng human resources namin ngayon. Tignan mo kung mapapakinabangan ang mga taong ito. Ha? Tumingin ako kay Shen Yuchu at nagtanong. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ako ang gagawin mong interviewer. Kalmadong sinabi ni Shen Yuchu. Dumating na ang mga aplikante. Kung gusto mo akong tulungan, pwede ka nang magsimula sa mga interview ngayon. Tutulungan ka ng assistant kong si Xiaoru sa lahat ng bagay. Hindi naman mahirap maging interviewer. Kailangan mo lang tingnan ang mga nag-a-apply. Kung may magustuhan ka, pwede mo silang papasukin sa internship. Kung hindi mo gusto, pwede mo na silang paalisin. Sa pakiramdam ko lang. Tinitigan ko si Shen Yuchu nang may pagtataka. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ako pinapunta para tulungan kang mag-interview? Mayroon ka bang espesyal na layunin? Bahagyang ngumiti si Shen Yuchu. Isang nakakalitong ngiti. CJ, ipapasama kita kay Xiaoru sa opisina ng Yixi. Maya-maya malalaman mo kung bakit kita pinapunta para mag-interview. Dala ng aking pagtataka. Sumama ako kay Xiaoru sa opisina ng interview. May 4 na papeles sa mesa. Ipinakilala ni Xiaoru at sinabi, ang 4 na ito lang ang nakapasa sa unang pagsusulit. Pero 2 lang ang matitira sa kumpanya natin. Tignan mo muna ang kanilang mga papeles. Lalabas muna ako para mag-ayos. Pakiusap na ipatawag ang 4 para isa-isang mag-interview. Ikaw ang magdedesisyon kung sinong 2 ang ititira sa huli. Ito ang gusto ni General Manager Shen. Binuksan ko ang resume ng unang aplikante. 26 na taong gulang na may 2 taong karanasan sa pamamahala ng hotel. Nag-graduate sa Southwest University of Political Science & Law. Ang pangalawang resume ay para sa isang babae. Mula sa School of Business Administration. Walang gaanong kahanga-hanga sa kanyang edukasyon. Pero ang kanyang personal na profile ay nakasulat ng may pagpapakumbaba. Isang napakamapagkumbabang babae. Nang buklatin ko ang 3 resume. Bigla kong napagtanto. Dali-dali kong binuksan ang 4 na aplikasyon. Tunay ngang nakaimprenta doon ang litrato ni Liu Qian. Kagabi tuwang-tuwa silang nagkwento sa hapagkainan. Nakakuha sila ng imbitasyon para sa interview sa hotel. Sobrang saya nila. Ang tinutukoy pala nila ay ang Cathay International Hotel. Tapos pinapunta ako ni Shen Yuchu para mag-interview. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Nag-isip akong mabuti. Tila naiintindihan ko ang mabuting intensyon ni Shen Yuchu. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sa opisina ang assistant na si Xiaoru. Sinabi sa akin, naayos ko na ang lahat. Pwede na ba silang papasukin para mag-interview? Tumango ako. Sinabi kay Xiaoru, papasukin mo silang 4 ng sabay. Sabay-sabay silang papasukin. Medyo nagulat si Xiaoru. Kasabay nito, may bahid ng kawalan ng tiwala sa kanyang mga mata. Tila nagtatanong, talaga bang marunong kang mag-interview? Pagpupumilit kong sinabi, papasukin mo silang 4 ng sabay. Dahil nasabi ko na rin, wala nang tanong si Xiaoru. Binuksan ang pinto at lumabas. Nang muli siyang pumasok, lahat ng 4 na aplikante ay ipinasok. Sa harap ng 4 na tao, ipinakilala ni Xiaoru. Ito ang aming Director Chen ng Human Resources Department. Kung sinong 2 ang maiiwan ngayon, depende sa kagustuhan ni Director Chen. Pagkatapos ng pagpapakilala, bumalik siya sa kanyang mesa at umupo sa aking kaliwa. Gamit ang kanyang kamay, pinaandar niya ang computer upang gumawa ng live na pagtatala. Tahimik. Hindi napigilan ni Gaoksu na banggitin ang aking pangalan.
Nagulat na nagtanong. Hindi ako nagkakamali, di ba? Tumango ako ng nakangiti. Iginawi ko ang aking paningin sa kanilang ilan. Natuklasan ko sa mukha ni Liu Qian. May hindi mapigilang kasiyahan. Tila panatag na mananalo. Nagkunwari akong sinabi. Maupo kayong lahat. Nabasa ko na ang mga resume ninyo. Nakapasa sa iba't ibang panayam ng kumpanya at nakarating dito. Ipinapakita nito na kayo ang mga pinakamahusay sa grupong ito. Kahit na hindi ninyo mapagtagumpayan ang posisyon na ito sa huli. Sapat na upang patunayan ang inyong kahusayan. Mayroon lamang 2 bakante ang kumpanya sa kasalukuyan. Mayabang na sinabi ni Liu Qian. Mukhang ako at si Gaoxu na yon. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng hindi nasisiyahang tingin mula sa isa pang lalaki. Dali-daling hinila ni Gaoxu si Liu Qian. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa lalaki. Gayunpaman, ang isa pang babae ay walang reaksyon. Tila hindi niya narinig ang sinabi ni Liu Qian. Kinuha ko ang baso ng tubig sa harap ko. Uminom ng tubig at nagpatuloy. Ang huling tanong sa panayam ay napakasimple. Kung ang inyong buwanang sweldo ay 5,000, may 3 bahay na nakalatag sa harap mo. Ang unang bahay ay isang solong silid sa isang urban village. 500 buwanang upa. Ang pangalawang bahay ay isang apartment sa subdivision na inuupahan kasama ng iba. 1,000 buwanang upa. Ang pangatlo ay isang apartment sa subdivision na inuupahan ng mag-isa. Ano ang pipiliin niyo? Si Liu Qian ang unang nagsalita. Gusto kong tumira sa apartment sa subdivision na may 2,500 buwanang upa. Gusto ko ng magandang kapaligiran at may sariling espasyo sa pamumuhay. Gaoxu, ikaw. Napakamot ng ulo si Gaoxu at sinabi. Tumitira ako sa apartment sa subdivision na inuupahan kasama ng iba. Ibinaling ko ang aking tingin sa pangatlong babae. Madaling tandaan ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Bai Pipei. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses. Napakanipis at napakalambing. Mainat niyang sinabi. Pipiliin kong umupa ng apartment sa subdivision kasama ng iba. Mahalaga kasi ang kapaligiran ng pamumuhay. Ang dapat kong kasama sa pag-upa ay mga kaibigan na halos pareho ang antas ng kita at mga pinahahalagahan. Palawakin ang bilog ng pakikipag-ugnayan. Maganda ang umupa kasama ng iba. Sa huli, mariing sinabi ng lalaki. Pipiliin kong tumira sa isang baryo sa lungsod. Tutal, hindi sapat ang 5,000 buwanang sweldo. Ang pera na gagastusin sa tirahan. Mas mabuting gastusin sa pakikipag-ugnayan sa iba. Sinabi na nilang 4 ang kanilang mga ideya. Sinabi ko kay Xiaoru na nasa tabi ko. Hanggang dito na lang ang interview natin ngayon. Kung gayon, sino ang 2 maiiwan sa huli? Ipapaalam bukas ng umaga. Maghintay na lang kayo ng tawag sa telepono. Tumayo si Xiaoru at sinabi. Maraming salamat sa inyong 4. Ang ibig sabihin ni Director Chen ay, hanggang dito na lang ang interview ngayon. Kung sino ang 2 huling matatanggap, tatawagan bukas ng umaga. Tignan natin kung sino ang pipiliin ni Director Chen sa huli. Salamat sa lahat. Hahatid ko kayo sa labas. Sumunod kayo sa akin. Pagkatapos magsalita, si Xiaoru ang unang lumabas. Kasunod ni Xiaoru ang lalaki. Pagkatapos ay si Bai Pipei. Nang makita ni Liu Qian na nakalabas na ang 2 nauna, bigla siyang sumugod sa mesa kung saan ako nakaupo. At sinabi ng may galak sa mukha. Momo, hindi ba't nagde-deliver ka ng pagkain? Bakit ka narito? Ang galing ng interview mo. Kami ni Gaoxu pwede na ba? Maghanda para magsimula sa susunod na linggo. Bahagya akong napangiti. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hinila ni Gaoxu si Liu Qian at sinabi. Momo, may oras ka ba mamaya? Maaga kang umalis kahapon. Hindi tayo nakapagkwentuhan ng maayos. Anong oras ang labas mo? Inuman tayo mamaya. Sabi ko kay Gaoxu. CJ, tatawagan kita pagkatapos ng trabaho. Nang papalabas na ako, kumapit si Liu Qian sa braso ni Gaoxu. At buong pagmamalaking sinabi. Ang kaibigan mo pala ay ang direktor ng AET ng Cathay Hotel. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Ang galing mo talaga, Momo. Dapat tayong magkita ng madalas, ha? Lumabas na silang 4 ng opisina ng interview. Naupo ako sa upuan at nag-isip ng ilang sandali. Tumayo ako at naglakad papunta sa opisina ni Shen Yuchu. Pagpasok ko, nakatitig si Shen Yuchu sa computer. Narinig ko pa nga ang sarili kong boses. Nangiting sabi ni Shen Yuchu. Napakaunikin ng huling tanong. Maraming makikita sa isang simpleng pananaw sa pabahay. Sumimangot ako at nagtanong. Pinihit ni Shen Yuchu ang screen ng kanyang computer. Ang pinapanood ko kanina ay live. Pinapanood ko ngayon ang pangalawang beses. May kamera pala sa opisina na yon. Medyo nawalan ako ng imik. Wala ba kayong tiwala sa akin? Magsasalita na sana ako. Nang magpaliwanag agad si Shen Yuchu. May mga kamera palagi sa mga opisina ng interview.
Minsan maraming tao sa unang interview at ikalawang interview. Hindi kami makapagdesisyon noon. Kailangang panoorin ng mga tao sa EA ang mga video ng interview ng paulit-ulit bago sila makapagpasya. Sumagot ako. Nangiting tanong ni Shen Yuchu. Sa tingin mo, sino ang dalawang dapat iwan sa huli? Bai Pipei at Gaoxu. Anong dahilan? Tanong ni Shen Yuchu. Hindi mo ba palalagpasin si Liu Qian? Hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo ang matalik mong kaibigang si Gaoxu? Kinaugalian ko nang maglabas ng sigarilyo at isinubo sa bibig ko. Nang sindihan ko ito, napagtanto ko na maaaring hindi ito tama. Lalo na't nasa opisina ako ng ibang tao. Kaya ibinalik ko ang lighter. Nagsalita si Shen Yuchu. Ayos lang. Hindi ako naiilang kapag naninigarilyo ang mga tao sa paligid ko. Salamat. Sinindihan ko ang sigarilyo ko at sinabi kay Shen Yuchu. Naiintindihan ko kung bakit mo ako pinapunta rito ngayon. Salamat sa iyong kabutihan. Dahil mabuti ka sa akin, hindi ko rin maaaring pabayaan ka. Si Liu Qian ay masyadong mataas ang tingin sa sarili. At wala siyang magandang asal. Hindi siya angkop na sanay ng maayos. Si Bai Pipei ay isang mabuting tao. Sa kanyang resume man o sa kanyang pananalita, nagpapakita siya ng pagpapakumbaba. At maganda ang kanyang imahe. Mataas ang kanyang knee appeal. Bagaman walang gaanong karanasan sa trabaho si Gaoxu, matuwid ang kanyang pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga. Isantabi ang personal na relasyon. Iminumungkahi ko rin na palagpasin mo siya. Tungkol naman sa tanong mo kanina kung bakit hindi ko pinalalagpas si Liu Qian. At baka ikagalit ni Gaoxu. Ang masasabi ko lang, hindi ko gagamitin ang kabutihan mo sa akin para gumawa ng mga bagay na makakasama sa pag-unlad ng kumpanya mo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko inanunsyo kanina kung sino ang pipiliin. Ikaw pa rin ang magdedesisyon kung sino ang pipiliin. Ikaw pa rin ang magdedesisyon kung sino ang pipiliin. Sumandal si Shen Yuchu sa kanyang upuan at tumingin sa akin habang sinasabi. Medyo nagulat ako nang makita ko ang mga resume kaninang umaga. Nakakagulat na may ganitong pagkakataon. Kaya tinawagan kita para pumunta rito. Sa pamamagitan ng panayam kanina, nakita mo rin. Sa pamamagitan ng panayam kanina, nakita mo rin. Mula sa pagiging delivery boy kahapon, hanggang sa maging direktor ng Departamento ng Human Resources ngayon. Isang simpleng pagbabago lang. Nag-iba na ang trato sa iyo ng ilang tao. Napaka-realistiko ng lipunang ito. At ang mga taong nabubuhay sa lipunang ito ay napakakunwari. Naiintindihan ko ang iyong mabuting intensyon. Para sa harap ng aking mga kaibigan, ay mabawi ko ang aking kaunting paggalang sa sarili at kumpiyansa. Ngunit inilagay mo rin ako sa isang mahirap na sitwasyon. Parehong naniniwala si Gaoxu at Liu Qian na ako ang makapagdedesisyon kung mananatili sila o hindi. Nakakahiya talaga ngayon. Sabi ni Shen Yuchu na tila walang pakialam. Kung sa tingin mo'y mahirap, kung gayon, hayaan mong manatili sina Gaoxu at Liu Qian. Sa loob at labas ng Cathay Hotel, mayroon akong mahigit 100 empleyado. Wala akong pakialam kung madagdagan pa ng isang Liu Qian. Depende na sa iyo kung ano ang gagawin mo. Tiningnan ko si Shen Yuchu. At hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Sabi ko habang nakatalikod sa kanya. Ayoko nang makipaglaro sa iyo. Sandali. Tinawag ako ni Shen Yuchu mula sa likuran. Kung sa tingin mo bilang matalik mong kaibigan, hindi maintindihan ni Gaoxu kung bakit hindi mo tinanggap si Liu Qian. At nagalit siya sa iyo dahil dito. Sa tingin ko, ang kaibigan mong iyon, ay hindi na rin dapat ipagpatuloy ang pagkakaibigan. Tiyak na alam niya kung anong klaseng tao si Liu Qian. Bukod pa rito, sa tingin mo ba, kapag nakasama ni Gaoxu ang isang mapagpanggap na babae tulad ni Liu Qian, magiging masaya ba siya sa hinaharap? Siyempre. Wala tayong karapatang magkomento sa usaping pag-ibig. Ngunit tungkol sa mga bagay na kitang-kita tungkol sa pagkatao, hindi mo ba dapat sabihin ang ilang salita para sa iyong kaibigan? Tumayo ako sa lugar ko at pinakinggan ang sinabi ni Shen Yuchu. Ayokong magsalita ng higit pa. Binuksan ko ang pinto ng opisina at lumabas. Narinig ko ang boses ni Shen Yuchu mula sa likuran. Ngayong nagawa mo na ito, dapat may kalabasan ito. Ayokong huminto ka sa kalagitnaan ng bagay na ipinangako mong gawin para sa akin. Tulad ng hapunan kahapon na hindi ko gusto. Sinamahan pa rin kita hanggang sa huli. Ikaw ang mag-aanunsyo ng resulta ng panayam bukas. Kukunin ko sina Gaoxu at Liu Qian para magkaroon ka ng mukha sa harap ng iyong mga kaibigan. Ang kabaitan ni Shen Yuchu ay nagbigay sa akin ng isang mainit na patatas. Ngunit hindi ko alam kung paano haharapin sina Gaoxu at Liu Qian. Maaari kong baliwalain ang nararamdaman ni Liu Qian. Ngunit ayokong iparamdam kay Gaoxu na nahihirapan siya. Siguro nakakailang ang hapunan ngayong gabi. Kahit alam kong nakakailang ito, hindi ko ito maaaring takasan. Tumawag sa akin si Gaoxu.
Tinanong niya kung anong oras ang labas ko sa trabaho. Sinabi ko kay Gaoksu na wala na. Tuwang-tuwa siya nang marinig iyon. Tinanong niya kung saan kami magkikita. Magpakalasing tayo ngayong araw. Pinapunta ko si Gaoksu sa Paris Spring. Isang ordinaryong maliit na kainan sa labas ng residential complex. Sabi ni Gaoksu papunta na raw siya. Pagkatapos niyang sabihin yon, binaba niya na ang telepono. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Guguho na lang ba ang aming pagkakaibigan na mahigit 10 taon? O magiging mas matatag pa ito? Hindi ko alam. Tutal, nagbago na kaming lahat sa mga nakaraang taon. Unti-unti ring lumalayo ang mga bilog na pinagsamahan namin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang ilang bagay. Ang tanging magagawa ko ay magdasal. Dumating sina Gaoksu at Liu Qian sa kainan. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Gusto kong panatilihin ang pagkakaibigang ito. Ngunit ayaw ko ring suwayin ang kabutihan sa akin ni Shen Yuchu. Nahulog ako sa isang mahirap na sitwasyon. Gaano ka nakatagal dito, Momo? Hinila ni Gaoksu ang isang upuan. Sinanyasan niya si Liu Qian na umupo muna. Pagkatapos ay hinila ulit niya ang isa pang upuan. Umupo siya sa tabi ni Liu Qian. At magalang na nagtanong, dito ka lang ba nakatira malapit? Kumuha ako ng sigarilyo at inabot kay Gaoksu. Kasabay nito, itinuro ko ang residential complex sa tabi at sinabi. Nakatira sa Paris Spring. Tumingin si Liu Qian sa labas. At masayang sinabi. Ang ganda ng landscaping sa residential complex na ito. Tiyak na hindi mura ang renta. Kahapon, niloloko mo pa kami na nagde-deliver ka ng pagkain. Ang galing-galing mo talagang magpatawa. Natatakot ka bang humingi sa'yo ng pabor si Gaoksu? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pinigilan ni Gaoksu si Liu Qian at sinabi. Hindi ganoon si Momo. Umiti ako ng alanganin. Inabot ko kay Gaoksu ang menu at sinabi. Umorder na kayo. Sagot ko ngayon. Kinuha ni Gaoksu ang menu at mumiti sa akin. Kung gayon, hindi na ako magdadalawang isip. Nakakayanan mo na palang maging tagapamahala ng departamento ng EFE sa Cathay International Hotel. Talagang natutuwa ako para sa'yo. Pagkatapos ihain ang ilang pagkain, ang mga paksang pinag-usapan nila sa akin ay hindi lumayo sa Cathay International Hotel. Tinanong nila ako kung ano ang kapaligiran doon, kung magkano ang sweldo, at kung ano ang buong istruktura ng kumpanya. Maraming tanong ang hindi ko alam, kaya't hindi ko masagot. Ngumiti na lang ako ng alanganin at iniba ang usapan. Napansin ni Gaoksu at Liu Qian na umiiwas ako. Ang kapaligiran habang kumakain ay nanatiling medyo alanganin. Pareho kaming hindi komportable. Si Liu Qian ang unang hindi nakatiis. Kinuha niya ang kanyang chopsticks at sinabi sa isang kakaibang tono. Gaoksu parang ayaw ni Momo na magtrabaho ka sa Cathay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sabi ko, kung makapagtrabaho kayo sa Cathay o hindi, ay hindi ako ang nagdedesisyon. Nagsisinungaling ka. Giit ni Liu Qian. Ikaw ang nag-interview sa amin ngayon. Sabi ng katulong ng General Manager ng Cathay, si Xiaoru. Ikaw raw ang nagdedesisyon kung matatanggap kami o hindi. Paano mo nasabing hindi ikaw ang nagdedesisyon? Para akong nahulog sa ilog Huanghe at hindi na malilinis. Tumingin sa akin si Gaoksu. At sinabing totoo. Momo, ang trabahong ito ay napakahalaga sa amin ni Qian Qian. Bagamat may ilang 5-star na hotel sa Kunming. Pagkatapos naming pagkumparahin, napag-alaman namin na ang Cathay ang pinakaangkop para sa aming pag-unlad. Bakit naman? Hindi ko maintindihan kung bakit sinabi iyon ni Gaoksu. Sinabi mo rin na maraming 5-star na hotel sa Kunming. Bakit kailangan mo pang magtrabaho sa Cathay? Nagpanggap na misteryoso si Gaoksu at sinabi. Nagtatrabaho ka sa Cathay. Siguradong narinig mo na, di ba? Ang boss ng Cathay Group na si Shen Dezong ay nasangkot sa isang plane crash sa Hawaii. Pumanaw na lang matapos ang walang saysay na pagtatangka na sagipin siya. Sinasabi na ang namamahala ngayon sa Cathay Hotel ay ang anak sa labas ni Shen Dezong. Malawakan siyang nagbabago ng mga tauhan. Gustong bumuo ng sarili niyang grupo para magtatag ng sarili niyang otoridad. Kailangan niya ng mas maraming bagong dugo. Kaya namin pinili ang Cathay. Dahil nakita namin ang bagay na ito. Sa gitna ng kaguluhan, sumisibol ang mga bayani. Gusto kong sumubok kasama si Qian Qian. Kaysa magtrabaho sa isang kumpanyang tahimik, mas mabuting pumasok sa isang kapaligirang puno ng intriga at interes. Para ipakita ang sariling halaga. Naiintindihan ko ang iniisip ni Gaoksu. Tunay na isa itong pagkakataon para ipakita ang kanyang kakayahan. Pero, ayaw ko talagang labagin ang konsensya ko para lang kunin si Liu Qian. Mahinahon kong sinabi. Sa totoo lang, maganda rin naman ang tahimik na kapaligiran sa trabaho. Walang masyadong paniniraang puri. Tahimik. Tumingin sa akin si Gaoksu ng seryoso at sinabi. Siguraduhing manatili kami ni Qian Qian. Pakiusap. Habang kumakain, hindi ako nagbigay ng tiyak na sagot kay Gaoksu.
Sinabihan ko lang si Gaoksu at Liu Qian na umuwi at maghintay ng tawag. Naalala ko noong araw na yon, ang tagpo sa abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Sinabi ni Shen Yuchu kay Shen Yuhao, "Nangako ako na alagaan kitang mabuti." Kung tama ang hinala ko, ang anak sa labas na binanggit ni Gaoksu ay malamang na si Shen Yuchu. Paglabas ko ng restaurant, ipinabalot ko ang natirang pagkain. Nagulat si Liu Qian nang makita ito. Sa paningin niya, isang taong nasa antas ng direktor. Paano pa nagawang magpabalot ng natirang pagkain? Kung ipaliwanag ko na, ibibigay ko ang mga natirang pagkain na ito sa isang dalang aso. Siguradong hindi siya maniniwala. Pag-uwi ko sa bahay, bukas ang pinto ng kwarto ni Lin Yifei. Pagdaan ko sa kwarto niya, nakita ko ang likod niya. Nakasuot ng sando at nagtatrabaho sa harap ng computer. Pumunta ako sa balkonahe. Tinawagan ko si Shen Yuchu. Tanong ni Shen Yuchu sa kabilang linya, "Bakit ka napatawag ng ganito kalalim ng gabi? May kinalaman ba ito sa hiring? Kagabi, inilibre ako ni Gaoksu at Liu Qian ng hapunan. Dapat mahulaan mo na kung anong napag-usapan. Sa tingin ko, dapat tumigil na tayo sa biro na ito. Sumusobra na ito. Ipinakita ko na sa iyo ang mga video ng interview. Naniniwala akong mas alam mo kung sino ang dapat manatili. Si Gaoksu at Bai Pipei ang pinakaangkop. Iyon ang palagay ko. Pakiusap, ayusin mo na ang misundong ito." Tanong ni Shen Yuchu sa isang hindi nasisiyahang tono. "Kumusta na ang ipinangako mo sa akin? Pinakiusapan mo akong samahan ka sa pagkain. Iniwan ko ang mahalagang meeting para lang pumunta. Ayoko pa naman sa mga pagtitipon. Pero sinamahan pa rin kita hanggang sa huli. Hinamak pa ako at inakalang delivery rider. Dahil yon sa ipinangako ko sa'yo. Kaya gagawin ko ito ng maayos. Ngayon, ikaw naman ang nangako na tutulungan ako sa isang bagay. Balak mo bang maging pabaya?" Nagmamakaawa kong sabi kay Shen Yuchu. "Alam kong gusto mo lang ako ipagtanggol. Pinapahalagahan ko ang iyong kabutihan at sinseridad. Ngunit nagkaroon na ng malaking pagbabago sa sitwasyon. Malapit na nitong masaktan ang aking pagkakaibigan." Mariing sinabi ni Shen Yuchu. "May pagpipilian kang hindi manakit. Kunin mo pareho si Gaoksu at Liu Qian. Ibinibigay ko sa iyo ang kapangyarihang iyon. Hindi ka ba pwedeng tumigil sa pagiging matigas ang ulo? Iyo ang kumpanya. Binibiro mo ba ako?" "Hindi ah." Hindi ko alam kung galit si Shen Yuchu sa kabilang linya. O sadyang gusto lang niya akong inisin. Naghihiganti ako. Naghihiganti ako sa ginawa mo sa pagkain ko, nakakadiri yon. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga. Ikaw mismo ang tumawag at ianunsyo ang pagtanggap. Sa dalawa sa kanila, magparehistro sila sa Departamento ng Human Resources para magsimulang magtrabaho. Sa ganitong paraan, matatapos mo na ang ipinangako mo sa akin. Kung gusto mong aminin na lalaki ka, huwag kang maging pabaya. Pagkatapos magsalita, binaba ni Shen Yuchu ang telepono. Bigla akong nakaramdam na parang sumakay ako sa barko ng mga magnanakaw. Gusto ko mang bumaba, hindi ko na kaya. Lumabas ng balkonahe. Sakto namang lumabas din si Lin Yifei mula sa kwarto papuntang banyo. Bumati ako at sinabi, "Parang abala ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw." Malungkot na sinabi ni Lin Yifei, "May proyektong kailangang gawin ang kumpanya. Gumagawa ng mga plano nitong mga nakaraang araw. Gagamitin mo ba ang banyo ngayon? Kung hindi mo gagamitin, maliligo muna ako." "Sige, gamitin mo." Bumalik ako sa sarili kong kwarto. Humiga sa kama at nag-isip kung ano ang gagawin. Isang mahirap na problema ang nasa harap ko. Kahit anong gawin ko, mali. Sa loob ng opisina ni Shen Yuchu, hindi ko talaga gusto ang paraan niya ng pagtingin sa akin. May halong panunuya. May nakapatong na telephone sa mesa. Nakaupo si Shen Yuchu sa tapat ko sa kabilang gilid ng mesa. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Parang nag-enjoy siya. Habang nakatitig ako sa telepono na tila naguguluhan. "Tumawag ka." Tila kalmadong sinabi ni Shen Yuchu. "Kahit sabihin mo pa kina Gaoksu at Liu Qian ngayon, na hindi ikaw ang direktor ng Departamento ng Human Resources ng kumpanya, hindi pa rin sila maniniwala sa'yo." Tumingin ako kay Shen Yuchu at galit na nagtanong. "Sa totoo lang, sa simula pa lang, hindi mo naman talaga gustong tulungan akong magkaroon ng kumpiyansa sa harap ng ibang tao. Gusto mo lang akong ilagay sa alanganing sitwasyon." Bahagyang bumuka ang bibig ni Shen Yuchu. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mga mata. Nagsalita siya na hindi interesado. "Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin." Pagkatapos niyang sabihin yon, tumayo siya mula sa sofa sa silid hintayan. Bumalik siya sa kanyang mesa. "Kahit sabihin ko pa kina Gaoksu at Liu Qian ngayon, na hindi ako ang direktor ng Departamento ng Human Resources, hindi pa rin sila maniniwala sa akin. Kung ganito naman pala, bakit pa ako mag-aalinlangan?" Kinuha ko ang telepono at dinayal ang panloob na linya. Direkta kong tinawagan si Xiaoru. Hawak ko ang telepono at sinabi kay Xiaoru, ipagbigay alam kay Gaoksu na natanggap siya.
Pumasok siya sa kumpanya sa Lunes. Tanong ni Xiao Ru sa kabilang linya. Sino naman ang pangalawa? Ramdam kong nanginginig ang kamay ko na may hawak na telepono. Habang hindi naman inaalis ni Shen Yuchu ang tingin niya sa akin. Hello? Tanong ni Xiao Ru sa kabilang linya. Sinong isa pa ang gustong papirmihin ni Director Chen? Ang pangalawang ititira. Ilang beses nang nasa dulo ng dila ko ang pangalan ni Liu Qian. Pero hindi ko masabi. Muling narinig ko ang boses ni Xiao Ru sa kabilang linya. Nagpapaalala sa akin. Director Chen, ano po ang masasabi nyo? Nakikinig po ako. Bei Pipe. Nang sabihin ko ang tatlong salitang ito, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Napansin kong basa ng pawis ang buo kong likod. Tatawagan ko na lang si Gaoxu at Bei Pipe para mag-report sa departamento ng ET sa Lunes. Sige, ibababa ko na. Ako ang unang nagbaba ng telepono. Sumandal ako sa sofa at tumingala sa kisem. Narinig kong papalapit ang mga yapak ni Shen Yuchu. Muli siyang umupo sa sofa sa harap ko. Sa totoo lang, isa itong pagsubok para sa'yo. Napatawa ako ng pilit. Huwag ka nang maghanap ng mga hindi makatotohanang dahilan para aliwin ako. Hindi ako 3 taong gulang. Gusto mo lang gumanti sa panunukso ko sa'yo. Sana makabalik ako sa mga nakaraang araw. Hindi na sana ako nagsinungaling na. Kinain ko ang pagkain mo. Sa totoo lang, hindi ko naman ginawa iyon. Walang pakialam na sinabi ni Shen Yuchu. Hindi iyon mahalaga. At wala ring maraming pagpapalagay sa mundo. Sa totoo lang, natutuwa akong nagsinungaling ka. Nagkaroon tayo ng mas maraming pagkakataong magkausap. Pero kahit na ano paman, magpapaumanhin muna ako sa'yo. Hindi ko dapat ibinigay sa'yo ang napakahirap na pagsubok. Hindi pa tapos magsalita si Shen Yuchu. Tumunog ang cellphone ko. Gaya ng inaasahan ko. Si Gaoxu ang tumatawag. Narinig ko na lang si Gaoxu na nagtatanong. Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ito nangyayari? Nakaupo sa harap ko si Shen Yuchu. Hindi ko kayang magpaliwanag ng marami. Kaya sinabi ko na lang kay Gaoxu. Tatawagan kita mamaya. Sinagot ko ang tawag. Ang aking kalooban ay lalong bumigat. Sabi sa akin ni Shen Yuchu. Una, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Pagkatapos, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit ko ginawa ito. Kung handa mo man akong patawarin o hindi. Magpapasalamat pa rin ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin ngayon. Tahimik kong tinitigan si Shen Yuchu. May bahagyang pagsisisi sa kanyang mukha. Mayroon ding pagkabagabag. Mahinang sinabi, binigyan kita ng napakalaking problema. Iniisip mo pa rin ako sa mga kritikal na sandali. May ilang problema kamakailan sa kumpanya. Kasalukuyang inaayos ang mga tauhan sa bawat departamento. Umaasa ako na mayroon akong ilang mga kaibigan na tunay na nag-aalala sa akin. Bumuo ng sarili kong koponan. Sa totoo lang, hiniling ko sa iyong tumulong sa panayam kahapon. Gusto ko lang na maibalik mo ang iyong dignidad sa harap ng iyong mga kaibigan. Maibalik ang kahit kaunting dignidad. Kahit nakunin mo pa sila. Okay lang kahit si Gaoxu at Liu Qian. Para sa kumpanya, pagdagdag lamang ito ng isang intern. Ang pinakamasama ay magbitiw pagkatapos ng 1 buwan. Nang sabihin ito, huminto si Shen Yuchu. Maingat niyang tiningnan ang aking ekspresyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Nang mag-interview ka kahapon, ako ay nanonood sa buong proseso. Nagulat ako na hindi mo inanunsyo kaagad na kukunin si Liu Qian. Pagbalik ko sa aking opisina, sinabi mo sa akin na hindi angkop si Liu Qian. Sa totoo lang, naniniwala rin ako. Hindi siya angkop sa aking kumpanya. Hindi na natin sasabihin ang dahilan. Nang marinig kitang sinasabi ang mga ito, bigla akong nagkaroon ng ideya. Kailangan mong kumpletuhin ang recruitment na ito. Para makita kung ano ang iyong huling pagpipilian. Hindi mo ako binigo. Sa huli, pinanindigan mo pa rin ang tamang pagpipilian. Ang pagpipiliang ito ay mahirap para sa iyo. Marahil ay magdudulot ito ng iyong pag-aaway sa iyong matalik na kaibigan. Gusto kong malaman kung bakit pinanindigan mo ito sa huli. Ginawa mo ba ito para sa akin? Para sa iyo? Isang mapanuyan ang ngiti ang sumilay sa aking labi. Ako ay may sariling mga prinsipyo sa paggawa ng mga bagay. Ayaw ko lang labagin ang aking konsensya. Masayang sinabi ni Shen Yuchu. Kagaya mo ang kailangan ko. Mag-usap tayong mabuti. Kumuha ako ng sigarilyo at isinubo. Hindi ako empleyado mo ngayon. Gusto kong manigarilyo kaya maninigarilyo ako. Wala kang pakialam. Kahit na empleyado mo ako. Huwag mo akong pagbawalan sa aking kalayaang manigarilyo. Ayos lang. Kalmadong sabi ni Shen Yuchu. Kahapon naninigarilyo ka rin sa opisina ko. Tila mas nagiging aktibo ang iyong pag-isip kapag naninigarilyo ka. Kasalukuyang isinasagawa ang malawakang pagbabago sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Saang departamento mo gustong pumasok? Saang departamento ka mas interesado? Anong industriya ang pinasukan mo noon?
Anong karanasan mo sa trabaho? Nagde-deliver ng pagkain at kumakain pa ng patago. Tinitigan ako ng masama ni Shen Yuchu. At sinabi sa akin, seryoso ako. Huwag kang ngang magbiro. Nagde-deliver ng pagkain at nagtrabaho rin bilang waiter sa Ye. Nagbuhat ng mga ladrilyo sa construction site. Habang nagsasalita ako, lalo akong nawawalan ng kumpiyansa. Basta't lahat ng trabaho sa ilalim ay nagawa ko na. Kung gusto mo talaga akong bigyan ng oportunidad na magtrabaho. Pinalakas ako ni Shen Yuchu. Kung ano ang gusto mong gawin, sabihin mo lang. Sisiguraduhin kong makukuha mo ang sahod na gusto mo. Hindi ito bababa sa sahod mo sa pagde-deliver ng pagkain. Ang kita sa pagde-deliver ng pagkain sa isang buwan ay umaabot sa 6 o 7,000 yuan. Kung gayon, magiging security guard na lang ako. Hindi may paliwanag ang ekspresyon ni Shen Yuchu noon. Tinitigan ako ng matagal at nagtanong, seryoso ka ba? Libre ba ang pagkain at tirahan kapag security guard? Mayroon bang full attendance bonus o ano paman?